Sa mismong gabi ng pagbubukas ng bagong gusali ng De Los Reyes Realty sa Ortigas, sa ilalim ng malamig na ilaw ng crystal chandelier at sa gitna ng maingat na ngiti ng mga taong sanay sa kamera, biglang tumigil ang tugtog ng umalingaw sa malalaking speaker ang boses ng isang babae na nanginginig sa pagpigil ng galit, at sa loob lamang ng ilang segundo, ang eleganteng selebrasyon ay naging entabladong hindi na kayang kontrolin ng kahit sinong PR manager. Hindi mo ba ako kayang harapin ng hindi nagsisinungaling, Arturo? Sabi ng boses sa recording, malinaw na malinaw, at sabay-sabay na napalingon ang mga bisita kay Arturo de los Reyes, patriarka ng pamilya, hari ng real estate sa San Mateo at Rizal, lalaking kilala sa pagiging mahinahon sa publiko ngunit kinatatakutan sa loob ng sariling bahay. Nakaupo siya noon sa harap, katabi ang legal na asawa niyang si Doña Salvacion, at sa kanan niya ang mga anak nilang sina Veronica at Gabriel, habang sa kaliwa naman ay ang nakababatang babae na ipinakilala niyang consultant lamang ng kumpanya nitong nakaraang 6 na buwan, si Liana Serrano, na noon ay parang unti-unting nawawala ng dugo sa mukha habang tumitigas ang pagkakahawak sa stem ng wine glass. Hindi iyon simpleng recording ng away. Hindi iyon chismis na pwedeng i-deny kinabukasan. Dahil kasunod ng unang linya ay may isa pang boses ni Arturo, mababa, mapanganib, at puno ng pagod na hindi niya ipinapakita sa publiko. Huwag mo akong takutin gamit ang batang yan. Alam mong hindi pwedeng malaman ni Veronica ang tungkol sa lupa sa Teresa. Kapag binuksan mo yan, madadami tayong lahat. Sa mga mesa, may humigop ng hangin na parang napaso. May mga mata na lumaki sa gulat. May mga teleponong sabay-sabay na tinaas. At sa gitna ng lahat, si Veronica de los Reyes, 33 taong gulang, ng kumpanya, laging plant-sada ang postura at laging kontrolado ang emosyon, ay dahan-daang tumayo na parang may ilang PC sa likod niya. Sa unang tingin, mukha siyang kalmado. Pero sa ilalim ng maayos niyang make-up, sa ilalim ng manipis na panginginig ng panga, may isang lumang sugat na biglang bumukas. Teresa, ang lupang matagal nang pinag-aawayan ng pamilya. Ang lupang sinabi ng ama niyang hindi na pwedeng galawin dahil may problema raw sa titulo. Ang lupang lihim niyang sinusuri nitong mga nakaraang buwan dahil may kutob siyang may mas malalim pang dahilan kung bakit ayaw itong pakialaman ni Arturo. At ang batang yan, sino? Hindi na kaimik si Salvacion. Ang mga daliri niya, may manipis na singsing na diamante sa bawat galaw, ay bahagyang nanginginig sa ibabaw ng mesa. Sanay siya sa pagtataksil. Hindi bago sa kanya ang kahihiyang dulot ng asawa. Ngunit iba ang gabing ito. Dahil hindi na babae lang ang usapan. Hindi nakabit ang sentro. May lupa, may pagtatago, may batang ginagamit na pang-blackmail. At sa lipunang kinagagalawan nila, mas nakamamatay ang eskandalo ng mana kaysa sa eskandalo ng laman. Sa likod ng bulwagan, sa tabi ng technical booth, tinanggal ni Emil Nolasco ang Bluetooth transmitter sa laptop at maingat iyong ibinulsa. Hindi siya kagaya ng mga De Los Reyes. Hindi siya sanay sa mamahaling salamin, sa whiskey na imported, sa usapang stock option habang ngumunguya ng kanape. Lumaki siya sa masikip na bahay sa Cainta, anak ng dating driver ng pamilya, at ngayon ay isa lang siyang internal audit officer na madalas hindi pinapansin sa corporate meetings hanggat hindi may naalalang dokumentong kailangan ang mga boss. Pero ngayong gabi, siya ang may hawak ng mitsa. Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang kawan si Veronica, na halatang ngayon lang nabasag ng ganito sa publiko, o ang sarili niya, dahil sa oras na matunton kung sino ang nagpakalat ng recording, hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya. Maaaring mas malala pa, sa gitna ng umiinit na bulungan, biglang umakyat si Veronica sa entablado. Wala siyang mikropono, hindi niya kailangan. Sapat ang bigat ng apelyido at ng tingin niya. Patayin niyo ang audio. Isara ang mga pinto, walang lalabas hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang may pakana nito. Mababa ang boses niya ngunit may talem. Hindi pa siga, hindi pa. Ang security team ay nagkatinginan. Walang gumalaw agad, dahil kahit ang mga utos sa gabing iyon ay hindi na malinaw kung sino ang dapat sundin ng ama bang nakaupo at mukhang handang manakol, o ang anak na unti-unti nang inaagaw ang timeline ng imperyo. Tumayo si Gabriel, ang bunsong anak, mas gwapo kaysa masipag sa tingin ng marami, laging may kaunting yabang sa lakad na parang mundo ang dapat mag-adjust sa kanya. Veronica, huwag kang mag-eskandalo, sabi niya, pilit nakangiti sa mga bisita. May technical glitch lang tumahimik ka, Gabriel.
Hindi siya sinigawan ng kapatid. Mas masakit doon. Para lang siyang inalisan ng karapatang magsalita. Tumigas ang mukha ng binata. Sa kabilang side, si Liana ay biglang tumayo, tila gusto nang umalis, ngunit nasapo ni Salvacion ang pulso nito nang walang kabog-abog. Banayad ang kapit, pero doon sa banayad na iyon naramdaman ni Liana ang tunay na kapangyarihan ng may bahay. Uupo ka, sabi ni Salvacion, mahina ngunit malinaw. Kung ano man ang pumasok dito ngayong gabi, sabay-sabay natin haharapin. May mga ngiti sa lipunan na pang-photograph lang. Ang ngiti ni Salvacion noong gabing iyon ay parang kutsilyong binalot sa sutla. Sa isip ni Veronica, sabog ang mga piraso ng tanong. Liana ba ang tinutukoy sa recording? Sino ang batang binanggit? At bakit Teresa? Umakyat ang init mula leeg niya hanggang sentido. Naalala niya ang isang lumang hapon 15 taon na ang nakakaraan, noong hindi pa siya hindi pa siya matigas magsalita. Noong isa pa lang siyang dalagitang naka-uniform na nakasilip mula sa hagdan habang naririnig ang mga magulang niyang nag-aaway sa library. Hindi mo pwedeng ipasa sa mga bata ang kasalanan mo, umiiyak noon si Salvacion. Walang kasalanan kung walang ebidensya, sagot ni Arturo, malamig na malamig. Noon, hindi niya naintindihan. Ngayon, parang bumalik ang amoy ng kahoy sa library, ang lamig ng marmol sa paa, at ang pakiramdam na sa bahay nilang napakalaki, wala ni isang sulok na talagang ligtas. Sa ballroom, pinilit ni Arturo na tumayo ng may dignidad. Ladies and gentlemen, sabi niya, pasensya na sa abala. May mga taong desperado para suran ang pangalan ng pamilya namin at ng kumpanya. Huwag kayong magpaloko sa edited recording. Malakas pa rin ang boses niya, sanay sa mga press conference at groundbreaking ceremonies. Ngunit napansin ni Veronica ang bahagyang panginginig sa kaliwang kamay nito. Kilala niya ang ama. Kapag nandoon ang panginginig, ibig sabihin may bahid ng totoo sa itinatanggi. Isang babae sa dulo ang hindi napigil ang bumulong sa kasama. Isang vlogger ang nag-live. Isang konsehal na may interes sa proyekto sa Antipolo ang agad nag-text sa kung sino mang handler niya. Sa mga ganitong okasyon, ang reputasyon ay parang mamahaling baso, minsan isang bitak lang, hindi na maibabalik sa dati. At si Veronica, sa kabila ng lahat ng pagsasanay niyang maging sunod-sunod ang kilos, ay gumawa ng bagay na hindi niya pa nagagawa kailanman laban sa sariling ama sa publiko. Humarap siya mismo kay Arturo at nagsabi, edited o hindi, sasagutin mo ako. Ano ang Teresa? At sino ang batang sinasabi mo? Bumigat ang hangin. Si Gabriel ay napaatras ng kalahating hakbang. Si Salvacion ay hindi kumurap. Si Liana naman ay parang gustong maluso sa kinauupuan. Ilang segundo ang lumipas na walang nagsalita. Sa mga segundo ring iyon, may mga taong nagpasya na kung kaninong side sila papanig sa mga darating na linggo. Sa politika, sa negosyo, sa pamilya pare-pareho lang ang mekanismo. Hindi laging prinsipyo ang nasusunod. Madalas, survival. Sa likod ng eksena, si Emil ay paalis na sana sa service corridor nang may hamarang sa kanya. Si Maurice Alonzo, Chief of Staff ni Arturo at isa sa pinakamatagal ng tauhan ng pamilya, maliit ang pangangatawan ngunit mahirap tapatan sa titig. Ikaw ang nasa booth kanina, sabi nito. Hindi ito tanong, pahayag. Naamoy ni Emil ang pabango nitong matapang, halo sa amoy ng kape at printer ink na kumapit na marahil sa opisina. Nandun ako dahil inutusan akong i-check ang financial AVP, sagot niya. At bakit namumutla ka na parang may pinatay? Hindi agad nakasagot si Emil. Sa dibdib niya, bumabalik ang mabilis na tibok. Hindi niya binalak gawin iyon sa mismong kasagsagan ng event. Ang usapan nila ng anonymous sender ng file ay simple, ay parinig sa pamilya, hindi sa buong ballroom. Pero nang makita niya si Veronica na nakangiti sa stage habang nasa likod lang si Liana, suot ang pares ng hakaw na minsan niyang nakita sa litrato ng asawa ni Arturo, may kung anong pamitik sa konsensya niya. Masyado ng maraming taon nang lumipas na tahimik ang mga taong nabiktima ng mga De Los Reyes. Masyado ng maraming papeles ang pinapirmahan sa mga hindi marunong magbasa. Masyado ng maraming titulo ang nawala sa mga pamilyang pinaalis sa lupaing tinayuan ng eksklusibong village. Ma'am, hindi ko alam sinasabi niyo, sabi niya, pero kahit siya narinig niyang kulang ang tibay ng sarili niyang tinig. Sa ballroom, hindi na nag-abala si Arturo na magpanggap ng buo. Hindi ka makapaghihintay, malamig niyang tanong sa anak. Kailangan dito pa talaga.
Dito rin naman nangyari ang kahihiyan, sagot ni Veronica. Bakit? Ayaw mo bang marinig ng mga kaibigan mo ang katotohanan? Minsan, ang pinakamapangwasak na anyo ng paghihiganti ay hindi sigaw kundi pagkapit sa linya ng boses habang dahan-daang pinipilas ang pagmamataas ng isang tao. Iyon ang ginawa ni Veronica. At doon siya unang nakita ni Liana bilang tunay na kalaban. Hindi bilang anak na pinoprotektahan ng ina, kundi bilang babaeng handang lunurin ng kahit sino para makuha ang sagot na matagal na niyang hinahanap. Tumayo si Liana. Huwag mo akong tingnan na parang ako lang ang may kasalanan dito, sabi niya, at sa unang pagkakataon ay may nakita ang lahat na mas matapang kaysa inaakala nila. Bata pa siya kumpara kay Arturo, oo. Maganda, oo. Ngunit hindi siya mukhang tipikal na babaeng ibinili lang ng kondo at kotse kapalit ng katahimikan. Ang babaeng nasa harap nila ay may sariling galit, may sariling sikreto. Kung gusto mo ng sagot, Veronica, magsimula ka sa ina mo. Parang may sumabog na walang apoy. Napalingon ang lahat kay Salvacion, na noon ay dahan-daang ibinaba ang wine glass sa mesa na may tunog na banayad ngunit nakakatindig balahibo. Magsalita ka ng malinaw, sabi niya kay Liana. Tutal sinira mo na rin lang ang gabi. Ngumiti si Liana, pero ang ngiting iyon ay pagod, halos sugatan. Hindi ko sinira ang gabi. Matagal nang sira ang pamilyang ta. Sa isip ni Veronica, nag-uumpisa ng magkabuhol-buhol ang mga posibilidad. Alam niya ang uri ng mga babae ng ama niya karaniwan, tinatago, pinapatahimik, binibigyan ng pera. Pero si Liana ay hindi umaasta na parang may utang na loob. Umaasta ito na parang may hinahabol na dapat bayaran. Anong alam ng mama ko? Tanong niya, bawat salita ay kontroladong singaw. Na may ibang anak ang daddy mo, sabi ni Liana. At na ang lupa sa Teresa ay hindi lang asset ng kumpanya. Bahagi yun ng kasunduang ginawa para patahimikin ang isang pamilya na niloko ng daddy mo at ng mga abogado niya. Nawala ang kulay sa mukha ni Gabriel. Si Arturo ay humakbang pasulong na para bang sasampalin si Liana, ngunit hamarang si Veronica. Hindi niya alam kung bakit siya ang unang kumilos. Marahil dahil kahit sa sukdulan ng galit, may bahagi pa rin sa kanyang ayaw makakita ng pananakit sa harap ng mga taong gutom sa eksena. Marahil dahil sa unang pagkakataon, pakiramdam niya hindi siya basta anak lang sa entabladong iyon. Isa na siyang hukom, taga-usig, at posibleng susunod na Verdugo. Pangalan, sabi niya. Sino ang batang yun? Tumawa si Liana, maikli, mapait. Batang, hindi na siya bata, 27 na siya. At baka mas karapat-dapat pa nga siyang magmana kaysa sa inyong lahat. Humigpit ang sikmura ni Veronica. Sa paligid, may ilang bisita ng palihim na lumalabas, ngunit wala nang makapagsabing ordinaryong social event lang ang gabing iyon. Ang chairman ng isang partner bank ay tumawag na sa kanyang legal team. Isang reporter na hindi imbitado ngunit laging may paraan ay nakalusot na sa likod. Ang eskandalo, kapag nakatikim ng dugo, mabilis lumaki. Sa service corridor, hindi pa nakakagalaw si Emil nang biglang umilo ang cellphone niya. Isang mensahe mula sa numerong walang pangalan, huwag kang aalis. Kukunin ka nila. Dumiretso ka sa parking B3. Nandoon ang susi sa katotohanan. Nanlamig ang likod niya. Gusto niyang itapon ang telepono, gusto niyang magpanggap na wala siyang nabasa, pero may kakaibang bigat ang mensahe. Parang matagal na siyang hinihila ng mga lihim ng pamilyang ito at ngayong gabi lang siya tuluyang hinayla paloob. Sir Emil, tawag ng isang utility staff sa dulo. Pinapatawag kayo sa admin office. Hindi siya gumalaw. Mula sa ballroom, umabot sa koridor ang putol-putol na ingay ng sigawan. Nagdesisyon siya. Hindi sa unang pagkakataon sa buhay niya, pinili niyang sumuwi sa makapangyarihan. Lumiko siya pababa sa basement sa halip na sumunod sa utos. Samantala, sa taas, nagsisimula ng mabasag ang pamilyang matagal ng puro pagtakip. Sinungaling ka, sabi ni Arturo kay Liana, ngunit may bahid na iyon ng pagmamakaawa na pilit niyang tinatakpan. Ano bang gusto mo? Pera, bahay, titulo. Hindi pera, sagot ni Liana. Hindi na pera. Gusto ko lang tamaan ka kung saan ka pinakaayaw masaktan. Tumigil siya, saka tumingin kay Veronica. Sa mga anak mo. Doon unang naisip ni Veronica ang isang bagay na hindi niya inakalang iisipin niya kailanman, baka hindi siya totoo sa posisyong kinalakihan niyang paniwalaan. Baka may mga pirma,
kasunduan, at mga testamento ng umiiral bago pa siya natutong magsuot ng takong. Baka ang lahat ng pakikipaglaban niya para sa kumpanya ay laban na palang nakaayos ang ending at hindi siya ang panalo. Tiningnan niya ang ina. Sa lahat ng gabi, sa lahat ng taon na may hinala siyang may ibang babae ang ama niya, ngayon lang siya humiling ng tahimik na sana ay isang beses lang magsinungaling sa kanya ang mga mata ng ina niya. Pero hindi. Nakita niya roon ang isang matandang pagod. Nakita niya ang hiya. Nakita niya ang pagkakaalam. At higit sa lahat, nakita niya ang takot. Hindi kay Arturo, kundi sa kung ano ang mangyayari kapag tuluyan ng nabuksan ang nakaraan. Mama, bulong niya, ngunit narinig pa rin sa katahimikan. Alam mo, walang sagot si Salvacion sa loob ng ilang segundo. Tanging ang mahinang tunog ng kubyertos na nahulog mula sa kamay ng isang waiter ang pumutol sa hangin. Saka nagsalita ang may bahay, hindi sa anak, kundi sa asawa. Sinabi ko sa'yo noon, sabi niya, bawat pantig ay parang batong inihuhulog sa malalim na balon. Darating ang araw na kahit gaano karaming salamin ang ipatayo mo, makikita pa rin ng mga tao ang dumi sa likod ng pader. Humarap siya kay Veronica. Oo, may alam ako. Pero hindi lahat. Bago pa makapagtanong si Veronica, bumukas ang pinto ng ballroom at pumasok ang isang lalaking nakaitim na jacket, may 2 pulis sa likod, at sa unang tingin pa lang ay alam nang hindi siya imbitado. Hindi siya mayaman sa bihis. Hindi rin siya mukhang sanay sa ganitong lugar. Ngunit diretso ang lakad niya, matigas ang panga, at nang tumigil siya sa ilalim ng ilaw, para bang may maltong hinubog mula sa mukha ng nakaraan ni Arturo. Mas bata, mas marahas ang mga mata, mas payat, ngunit hindi may kakaila ang pagkakahawig. Tumingin siya kay Arturo at saka kay Veronica, na waring unti-unting inuubos ng katotohanang papalapit. Ako si Daniel Aguirre, sabi ng lalaki, at sa likod ng kanyang boses ay naroon ang kanto, ang hirap, ang mga taong hindi tinuturuan ng magandang asal dahil mas inuna ang mabuhay. At nandito ako para bawiin ang hindi lang pera ang ninakaw ng pamilyang ta sa amin. At nandito ako para bawiin ang hindi lang pera ang ninakaw ng pamilyang ta sa amin. Hindi agad gumalaw si Arturo, pero nakita ni Veronica ang pagbabago sa mukha nito, iyong bahagyang pag-igting sa gilid ng ilong at ang mabilis na pagkurap na lagi nitong napipigil sa harap ng board of directors ngunit hindi sa harap ng bagay na hindi niya kontrolado. Sa loob ng ilang segundo, ang buong ballroom ay tila naging mas maliit, mas makipot, parang ang makintab na sahig at mamahaling ilaw ay biglang hindi na dekorasyon kundi kulungan. Ang 2 pulis na nakasunod kay Daniel ay hindi pa nagsasalita, sapat na ang presensya nila upang mas lumakas ang ugong ng takot at tsismis sa paligid. May mga bisitang tuluyan ng umurong sa likod ng kanilang mga upuan, may mga waiter na hindi malaman kung ililigpit ba ang mga baso o mananatiling parang mga poste sa gilid ng dingding, at sa bandang kanan, may isang matandang negosyante na dahan-daang ibinulsa ang cellphone niya nang mapansing nakatingin sa kanya ang chief security. Si Daniel, samantalang nakatayo sa ilalim ng chandelier na para bang hindi niya pansin ang kinang sa paligid, ay hindi nag-aksaya ng titig sa iba. Kay Arturo lang siya nakatuon, at sa titig na iyon ay may mga taong nagutom, naghintay, pinahiya, at pinagkaaitan ng sabay-sabay. Anong klaseng kabastusan ito? Antag ni Gabriel, sa wakas ay nakabawi ng boses, ngunit ang yabang niya ay hindi nabuo. May bitak na. Bakit may pulis dito? Sino ang nagpatawag sa mga ta? Ako, sagot ni Veronica bago pa man makasagot ang iba, kahit alam niyang hindi iyon literal na totoo. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang linaw sa isip niya. Kung aatras siya, lulunurin lang sila ng ama niya sa paliwanag, sa legal maneuvering, sa mga tawag sa tamang tao. Kung uusad siya, maaaring maputol ang sarili niyang paa sa prosesong iyon. Ngunit mas pipiliin niyang madapa habang humahawak ng katotohanan kaysa manatiling nakatayo sa sahig na gawa sa kasinungalingan. Kung may dapat sabihin ang taong yan, dito niya sasabihin. Napalingon sa kanya si Salvacion. Hindi galit, hindi rin pagsang-ayon. Isang mas malalim at mas malungkot na bagay ang nasa mga mata nito. Parang may nakikita itong eksenang matagal na niyang alam na darating ngunit hindi pa rin niya napaghandaan. Veronica, mahina nitong sabi, hindi lahat ng katotohanan ay nakakabuti kapag binuksan sa harap ng mga ganitong tao. At hindi rin nakakabuti ang katahimikan sa harap ng mga ganitong krimen, sagot niya, at nang mabigkas niya ang salitang iyon, krimen, naramdaman niyang tuluyan na siyang tumawid sa linya.
Hindi na ito away pamilya lang. Hindi na ito usapang kabit at legal wife. May lupa, may taong lumitaw, may posibleng panloloko sa mana. May pulis. Sa kabilang dulo, humakbang si Daniel, mabagal ngunit buo ang loob, saka inilapag sa pinakamalapit na mesa ang makapal na brown envelope na hawak niya. Hindi iyon dramatic na paghampas. Isang maingat na paglalapag lang, pero sa tunog pa lang ng curtain sa kahoy ay parang may isang pinto sa nakaraan na bumukas. May affidavit ako ng nanay ko bago siya namatay, sabi niya. May kopya ako ng deed of transfer na pinapirma sa kanya noong ipinanganak ako. At may resibo ako ng mga padalang pera na tumigil 10 taon na ang nakaraan, noong napagdesisyonan ninyong hindi na kami kailangang alalahanin. Tumawa si Arturo, maikli at walang init. Affidavit, resibo. Gusto mo akong takutin sa mga papel na pwedeng pekain sa rekto. Hindi ako ang dapat matakot sa papel, sagot ni Daniel. Ikaw, kasi buong buhay mo, papel ang gamit mo para magnakaw habang malinis ang suot mong barong. May ilang napaatras sa narinig. Sa mga ganitong pagtitipon, hindi sanay ang mga tao sa ganitong direktang pang-iinsulto, lalo na sa isang lalaking kasing impluwensya ni Arturo. Ngunit may kakaiba ring lakas ang katotohanan galing sa bibig ng isang taong wala ng reputasyong kailangang iligtas. Naramdaman ni Veronica ang pagpintig sa sentido niya. Ang boses ni Daniel, ang hugis ng baba nito, ang paraan nitong hindi bumibitiw ng tingin kay Arturo, lahat iyon ay nakakalikha ng isang nakakapasong posibilidad na ayaw pa niyang pangalanan ng buo. Anak ka ba niya? Direkta niyang tanong. Walang pagsigaw, walang arte, isang kutsilyong diretso sa gitna. Kumaibat ang panga ni Daniel. Saglit siyang tumingin kay Veronica, at sa unang pagkakataon ay may pumasok na ibang damdamin sa mukha niya bukod sa galit. Pagod iyon, at may bahid ng awa, na para bang alam niyang ang sagot sa tanong na iyon ay hindi lang para sa kanya kundi para sa babaeng kaharap niyang posibleng mawalan ng sentro ng pagkatao sa susunod na ilang minuto. Oo, sabi niya, at matagal nang alam ng mama mo. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok ni Veronica. Hindi siya agad lumingon kay Salvacion. Ayaw niya munang makita. Dahil sa ilang segundo, may ligalig sa loob niyang hindi na simpleng galit. May insulto roon, may pagkawasak, may munting bahagi ng batang Veronica na biglang nagising at nagtanong kung ilang beses na ba siyang pinatulog ng maaga, habang sa kabilang bahagi ng lungsod ay may isa pang pamilyang pinapatahimik gamit ang perang galing sa kumpanyang pinaghirapan din niyang palagwin. Mama, sabi niya uli, ngunit hindi na ito parang tanong. Parang paghahabla. Dahan-daang tumayo si Salvacion. Mula sa malayo, mukha pa rin siyang elegante, buo, iyong tipong babaeng kayang patahimikin ng isang boardroom sa pamamagitan lang ng tamang pagpili ng salita. Ngunit malapitan, makikita ang pagkapagod sa balat sa paligid ng kanyang mga mata, ang manipis na ugat sa kamay niyang nakapatong sa mesa, ang bahagyang pag-angat baba ng dibdib na pilit niyang kinokontrol. Alam kong may bata, sabi niya. Noong una, sanggol pa lang. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Hindi ko alam na gagamitin ang lupa sa Teresa para takpan ang lahat. Hindi mo alam, putol ni Liana, at ang boses nito ay mas matalim ngayong may ibang taong nagpatibay ng kanyang sinasabi. O pinili mo lang na huwag alamin. Humarap si Salvacion sa kanya, at sa titig na ibinigay niya rito ay sapat na ang lamig para manahimik ang ibang tao sa paligid. Huwag mong ipagkamali ang pagtitiis sa pagpayag, sabi niya. Ang kaibahan natin, hiha, ako hindi nakinabang sa kasinungalingan para magkaroon ng pwesto sa bahay na ta. At ako, balik ni Liana, napatawa ng walang saya. Akala mo ba hindi rin ako nilamon ng lalaking yan? Akala mo ba hindi rin ako ginawang kasangkapan? Napansin ni Veronica ang maliliit na bagay na hindi dati pumapasok sa isip niya kapag may gulo, ang manipis na pawis sa noo ni Gabriel kahit malamig ang aircon, ang nanginginig na kamay ng isang waitress habang may hawak na tray ng baso, ang amoy ng inihaw na baka at mamahaling pabango na ngayoy nakakasulasok imbes na sosyal. Sa mga sandaling gumuho ang pamilya, kahit ang mga ordinaryong detalye ay nagiging matitigas, napakalinaw, at halos masakit damhin. Tama na, biglang sabi ni Arturo, at sa wakas ay bumalik ang lumang awtoridad sa boses niya, iyong boses na nakapagpapaurong sa contractor, nakapagpapatahimik sa abogado, nakapagpapatawa sa mga mayor na umaasa sa donasyon. Ito ay usaping pribado. Hindi na, sabi ng isa sa mga pulis.
Mr. De Los Reyes, may report na po tungkol sa posibleng falsification ng land documents at coercion kaugnay sa property sa Teresa. Kailangan po namin kayong imbitahan para magbigay ng pahayag. Imbitahan. Ulit ni Gabriel, sabay lapit sa pulis. Alam ba ninyo kung sino ang kinakausap ninyo? Alam namin, sagot ng pulis, pagod na pagod ang tono na para bang ilang beses na niyang narinig ang linyang iyon sa buong serbisyo niya. At mas lalo pong kailangan naming gawin ng tama. Sa bahaging iyon, si Veronica ay hindi makagalaw. Hindi dahil sa takot sa pulis. Hindi dahil sa kahihiyan sa publiko. Kundi dahil sa unti-unting paglabas ng isang mas pangit na tanong, kung totoo si Daniel, ano ang ibig sabihin noon sa lahat ng papel na pinirmahan niya para sa expansion plans, sa lahat ng trust structures na ipinagtanggol niya sa investors, sa lahat ng board resolutions na pinaniwalaan niyang para sa katatagan ng negosyo. Baka buong panahon, hindi lang siya niloko bilang anak. Ginamit din siya bilang panakip butas ng ama sa sistemang siya mismo ang tumulong pakantaban. At ang pinakamasakit, may bahagi sa kanyang nagagalit hindi lang dahil niloko siya kundi dahil maaaring hindi siya ang magiging natural na sentro ng mana. Kinilabutan siya sa sarili niyang isip. Ganito ba siya pinalaki? Ganito ba kalalim ang kapit ng kapangyarihan kapag sa iyo na ito iniuupo mula pagkabata? Sa peripheral vision niya, nakita niyang dahan-daang umatras si Gabriel palayo kay Arturo. Hindi halata sa una, pero malinaw sa mga mata ng nakatatandang kapatid, survival instinct iyon. Kapag bumibigat na ang barko, unang naghahanap ng bangka ang mga anak na hindi marunong lumangoy ng walang salbabida ng apelyido. Veronica, bulong ni Gabriel, lumapit ng bahagya, kailangan nating ayusin ang media. Huwag mo munang hayaang lumabas ang kahit ano. Baka bumagsak ang stock ng holding. Napalingon siya rito, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon ay naramdaman niyang hindi niya kapatid ang kausap niya kundi isa pang gutom na shareholder. Iyon pa rin iniisip mo? Tanong niya. Natural, pabulong ngunit mabilis nitong sagot. Ano, ipapalamon natin ang kumpanya sa mga buiter. Kahit may kasalanan si Daddy, hindi naman ibig sabihin ibabagsak na natin lahat. Hindi natin. Ulit ni Veronica. O hindi mo, dahil wala kang ibang pagkakakilanlan kapag nawala ang kumpanyang ta. Parang nasampal si Gabriel. Napaatras ito, tumigas ang panga, saka tumingin kay Arturo na worry naghihintay pa ring iligtas siya ng dating imahe ng ama. Ngunit wala nang nagbibigay ligtas sa gabing iyon. Sa basement B3, binuksan ni Emil ang isang lumang gray na sedan na iniwan sa pinakadulong slot. Nanginginig ang mga daliri niya habang isinisiksik ang susi sa lock dahil ang pakiramdam niya ay hindi lang siya basta sumusunod sa mensahe, para siyang kusang pumapasok sa kuweba ng bagay na mas malaki kaysa sa kaya niyang dalhin. Pagbukas ng pinto sa likod, tumambad ang isang kahon ng mga folders, lumang hard drive, at isang maliit na voice recorder na binalot sa panyo. May nakadikit na post-it para kay V huwag ibibigay kay Arturo. Kung mawala ako, ilabas mo. Huminto si Emil. Ang tunog ng aircon sa basement, ang mahinang ugong ng elevator, ang amoy ng semento at tambat sa lahat iyon ay biglang lumayo habang nakatitig siya sa letrang V. Veronica ba? O ibang V. Ngunit sa dami ng pwedeng mga hulugan, malinaw ang isa, may taong matagal nang naghahanda para sa gabing ito. Umakyat muli siya, nangingilid ang pawis sa batok, yakap ang kahon na parang anumang pagkakalag ay maaaring magpasabog ng buhay ng isang angkan. Sa itaas, nagpatuloy ang pagkapunit. Kung may sasabihin ka pa, sabihin mo na lahat, sabi ni Veronica kay Daniel, ngunit nang sabihin niya iyon ay ramdam niyang hindi lang si Daniel ang kausap niya. Kausap niya ang lahat, ang ina, ang ama, si Liana, ang sarili. Noong 4 na taon ako, dinala kami ng nanay ko sa gate ng subdivision ninyo, sabi ni Daniel. Hindi siya sumisigaw, mas mapanganib ang gayong uri ng pagkukwento. Dahil ang bawat salita ay parang pako na isa-isang ipinupukpok sa kabaong ng magarang katahimikan. Mainit nun, tanghaling tapat, sabi niya, hihingi lang daw siya ng tulong para sa matrikula ko. Hindi kami pinapasok, pinaghintay kami sa guardhouse. Pagkatapos may lumabas na abogado. Hindi ikaw, tumingin siya kay Arturo, kundi isang lalaking may dalang sobra. Sabi niya, wag na raw kaming babalik. Nakita ko noon ang mama ko. Hindi siya umiyak sa harap ko. Pero habang pauwi sa jeep, naramdaman kong nanginginig ang tuhod niya. Saglit siyang tumigil, huminga,
Noong namatay siya 2 buwan na ang nakaraan, saka ko nalaman ang lahat. Na kaya pala hindi siya lumalaban noon, kasi may pinapirma sa kanya. Na ang lupa sa Teresa, lupa ng pamilya niya, ay isinangla sa isang kasunduang hindi niya naintindihan ng buo. Na ipinangalan niyon sa shell company ninyo hanggang tuluyan ng mapunta sa inyo. At na ang kapalit ng pananahimik niya ay allowance na unti-unting lumiit hanggang tuluyang mawala nang magbinata ako. Kasalanan ng nanay mo kung mahina siya, biglang putol ni Arturo, at sa isang iglap ay nakita ng lahat ang tunay niyang anyo, hindi na ang maayos na negosyante kundi ang lalaking sanay magpasunod sa takot ng iba. Walang pumilit sa kanya. Lahat ng pirma, may kapalit. Sinundan ng katahimikan ng linyang iyon, at sa katahimikang iyon ay may mga mukha sa paligid na tuluyan ng pumangit sa pagkadismaya. Minsan hindi dokumento ang sumisira sa isang tao. Minsan isang pangungusap lang na hindi na niya kayang bawiin. Naramdaman ni Veronica ang pag-alsa ng sikmura niya. Hindi dahil bago sa kanya ang kapangyarihang mapanlamang. Matagal na niyang naamoy iyon sa boardroom. Kundi dahil nanggaling mismo sa bibig ng ama niya ang walang habas na paghamak sa babaeng maaaring pinagsinungalingan, pinatahimik, at inagawan. At sa ilalim ng kasuklam-suklam na galit na iyon, may isa pang mas personal na pait, kung ganoon nito kayang magsalita tungkol sa ibang ina, ano kaya ang tunay na tingin nito kay Salvacion sa mga taong nagtitiis ito? Sa kanya, sa kanila, enough, sabi niya sa Ingles, nanginginig ang hininga ngunit matigas ang tinig. Bilang ko ng De Los Reyes Holdings, inaatasan ko ang legal team na i-preserve ang lahat ng records tungkol sa Teresa property, subsidiary transfers, at discretionary disbursement sa nakaraang 30 taon. Walang gagalaw, walang magtatapon, walang magde-delete. Napalingon ang mga staff. Si Moritz, na kanina patahimik sa gilid, ay bahagyang kumunat ang noo. MS, De Los Reyes, ang chairman po hindi ko tinatanong ang chairman. Tiningnan niya si Arturo ng diretso. Hindi na ngayong gabi. Lumapit si Salvacion sa anak at sa unang pagkakataon ay hinawakan ang kamay nito sa harap ng mga tao. Ang kapit ay hindi mahigpit, pero hindi rin pang display. Iyon ang kapit ng isang inang huli nang nagpasya ngunit buo pa rin ang pasya. Kapag tinuloy mo ta, sabi niya, hindi na tayo babalik sa dati. May dati pa ba? Tanong ni Veronica, at sa puntong iyon, hindi na niya napigil ang mabiyak ang boses. Isang maliit na bitak lang, halos hindi marinig ng iba, pero narinig ni Salvacion. Nakita rin ni Daniel, at tumingin siya sa ibang direksyon, marahil dahil kahit ang galit niya ay hindi sapat para magpanggap na walang nasasaktan sa pagbukas ng pinto. Dumating si Emil na halos hinihingal, may kahon sa mga kamay. Napansin agad siya ni Moritz. Saan galing yan? Matalim nitong tanong. Ngunit dumiretso siya kay Veronica, kahit nanginginig ang binti niya. Ma'am, sabi niya, halos tuyong-tuyo ang lalamunan, may nag-iwan po nito. Para raw sa inyo. Parang lahat ng tingin sa ballroom ay lumipat sa kahon. Si Arturo ang unang sumugod. Ibigay mo sa akin yan. Ngunit bago pa man niya maabot, hinarang siya ng pulis, at sa saglit na iyon ay parang may unang pisikal na hangganang iginuhit sa pagitan ng dati niyang kapangyarihan at ng kasalukuyan niyang kahinaan. Kinuha ni Veronica ang kahon. Ramdam niya ang gaspang ng carton sa palad, ang bigat ng laman nito, ang alikabok sa gilid na kumapit sa daliri niya. Parang buhay iyon, parang may tibok ng mga lihim sa loob. Binuksan niya. Nandoon ang mga lumang photocopy ng mga titulo, ledger ng bayad, at isang sobre na may sulat kamay, para sa tamang anak na may lakas ng loob. Nanigas si Gabriel. Anong drama na naman yan? Usual niya, pero walang sumagot. Kinuha ni Veronica ang voice recorder. Maliit lang iyon, luma na, gasgas ang gilid. Pinindot niya ang play. Pumailan lang ang mahinang ugong, saka isang boses ng babaeng may edad na, mahina pero malinaw, may probinsyang lamang sa punto. Kung mapapakinggan ito ng anak ni Arturo, ibig sabihin patay na ako o tuluyan na nila akong pinatahimik. Ang pangalan ko ay Violeta Aguirre. Hindi ko nahabol ang lalaking iyon. Pero ang lupa sa Teresa ay minana ko sa tatay ko. Ipinagamit ko lang pansamantala dahil sabi ni Arturo, papatituluhan daw niya ng maayos kapalit ng suporta sa bata. Hindi niya ginawa. Ang mas masakit, hindi lang niya kami iniwan. Pinagbantaan pa niya akong mawawalan ng anak kapag nagsalita ako. Mula sa speaker ng recorder, may mahinang paghikbi, may tunog ng upo ang kinakaladkad, saka muling nagsalita ang babae.
Alam ito ni Salvacion. Lumapit ako sa kanya noon. Hindi niya ako pinahiya, pero sinabi niyang wala siyang kapangyarihan laban sa paraan ng asawa niya. Kung may makikinig man, pakiusap, huwag niyong hayaang mapunta sa mga apo niya ang lupang ninakaw sa anak ko. Napatakip ng bibig si Salvacion. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nagpaliwanag. Ngunit ang tahimik na pagyanig ng balikat niya ay mas mabigat pa sa anumang paliwanag. Tinanggal ni Veronica ang daliri sa recorder. Ang katahimikan pagkatapos noon ay hindi na simpleng kawalan ng tunog. Parang buong silid ay naghihintay kung sino ang unang bibigay, ang ama, ang ina, ang anak, o ang mismong pader ng pamilyang De Los Reyes. At sa gitna ng lahat, nakita niyang tumalikod si Gabriel ng bahagya at kinuha ang telepono. Hindi para sa pulis, hindi para sa ina, hindi para sa kapatid, kundi para sa isang abogado. Doon niya lubos na naunawaan, sa gabing iyon, bawat isa sa kanila ay mamimili kung ano ang ililigtas. Katotohanan, apelyido, pera, o sarili. At walang pagpiling hindi may kapalit. Unang nagsalita si Arturo, ngunit hindi na iyon tinig ng lalaking sanay manalo sa bawat silid na pinapasok niya. Iyon ay boses ng taong unang beses nakaramdam na may humahawak na sa leeg ng kanyang nakaraan. Pinlano ninyo ito, sabi niya, dahan-dahan, nakatingin kay Daniel, ngunit ang tunay na galit ay lumilihis din kina Veronica at Salvacion. Lahat kayo, simulat sa pool, gusto nyo lang akong ibagsak. Hindi ka ibinabagsak ng mga tao mo, sagot ni Veronica, hawak pa rin ang recorder, ramdam ang malamig na metal sa palad niya. Binabagsak ka ng mga ginawa mo. Hindi na niya kailangang itaas ang boses. Nandoon na ang bigat sa bawat pantig. Sa paligid nila, ang mga ilaw ng ballroom ay nananatiling sobrang liwanag, nakakasakit na halos sa mata, at para kay Veronica ay parang insulto iyon. Napakatingkad ng paligid para sa gabing ganito. Napakapino ng mga tablecloth, napakakintab ng mga baso, napakabango ng mga bulaklak na nakaayos sa gitna ng mga mesa, samantalang sa mismong gitna ng lahat ay may katotohanang amoy lupa, amoy pawis, amoy panlilinlang na matagal nang tinago sa likod ng imported na alak at magandang press release. Pinanood niya ang ama niyang sumimsim ng hangin, pinipilit ibalik sa mukha ang dating kontrol. Maurice, utos nito nang hindi inaalis ang tingin kay Veronica, tawagan mo si Attorney Velez. Ngayon din, ngunit hindi gumalaw si Maurice. Maliit ang bagay na iyon sa unang tingin, isang segundong pagkaantala lang, ngunit sa mga taong sanay mag-utos at masunod agad, napakalaki ng kahulugan ng paghintong iyon. Nakita iyon ni Arturo, nakita rin ni Veronica, at doon niya naisip na marahil mas matagal nang may mga bitak ang paligid ng ama niya kaysa sa akala niya. Ma'am, mahina ngunit malinaw na sabi ni Maurice kay Veronica sa halip na kay Arturo, na para bang naghahanap ng bagong sentro ng puwersa. Hindi agad sumagot si Veronica. May bahagi sa kanyang nanlalamig sa responsibilidad na unti-unting dumadapo sa balikat niya. Kanina, anak lang siya na naghahanap ng sagot. Ngayon, sa loob ng ilang minuto, parang siya na ang kailangang magpasya kung paano lulubog o liligtas ang buong barko. At pinakakinatatakutan niya, hindi kung kaya niya ba, kundi kung gaano kabilis siyang nasasanay sa ideya na siya na ang hahawak ng timon. Huminga siya ng mabagal. Naamoy niya ang banayad na halimuyak ng gardenia sa centerpiece, halo sa pabango ni Salvacion at sa alat ng sariling pawis sa batok. I-secure ang buong event footage, sabi niya. Kunin ang attendance list, ipalock ang server room, at papuntahin dito ang head ng compliance. Hindi mo ako pwedeng i-bypass sa sarili kong kumpanya, singit ni Arturo. Sa dulo ng boses nito ay may banta na pilit humihinga. Pwede, sagot ni Veronica. Sa kanya tinawid ang tingin mula ama hanggang sa mga kasalukuyang board member na nasa magkakaibang mesa at nagkukunwaring hindi nanginginig ang mga daliri. Kung ang chairman ay sangkot sa posibleng fraud at concealment ng material information. Isa-isa niyang nakita ang reaksyon nila. Si Mr. Canlas ng Finance Committee, bahagyang yumuko at umiwas ng tingin. Si Celeste Arambulo, independent director na palaging pino ang tabas ng salita, ay kumapit sa baso ngunit hindi iyon iniangat. At si Judge Sarmiento na ngayoy legal consultant na lamang ngunit malakas pa rin ang pangalan sa industriya, ay dahan-daang hinaplos ang baba niya na parabang sa isip niya ay nag-aayos na siya ng timeline, exposure, at kung sino ang pinakamabuting hindi madamay. Ang problema sa mga makapangyarihan, naisip ni Veronica,
ay hindi sila agad nagigiba kapag may katotohanan. Tinitimbang muna nila kung saan sila mas makakaligtas. Daniel, sabi ng pulis na mas matanda sa dalawa, pakiabot po ang mga kopya ng dokumento mamaya sa presinto. Kailangan din po naming kunin ang pahayag ninyo. Tumango si Daniel, ngunit hindi ibinaba ang tingin kay Arturo. Sa gilid ng mukha niya, may bahagyang pitik ng kalamnan. Hindi takot, pinipigil na matagal ng galit. Ibibigay ko, sabi niya. Pero hindi sa presinto lang matatapos ta. Hindi mo sasabihin kung saan matatapos ang anumang bagay sa pamilyang ta. Senggal ni Gabriel, na halatang bumalik ang tapang ngayong wala na siya sa direktang banggaan ng recorder at testamento. Lumapit siya kay Daniel at kung hindi lang pumagitna ang isang security officer ay baka nagtulakan na sila. Tingin mo dahil may papel ka at drama ka ng dukha, may karapatan ka nang pumasok dito. Nilinggan siya ni Daniel mula ulo hanggang paa, hindi na insulto kundi tila nagsasawa na sa uri ng taong ito. Hindi ako pumasok dahil gusto ko ang lugar ninyo, sagot niya. Pumasok ako dahil matagal nang may bagay sa loob ng pamilyang tananinakaw sa amin. Ang kaibahan natin, ikaw ipinanganak na may susi kahit hindi mo alam ang laman ng bahay. Sa linyang iyon, halos sumugod uli si Gabriel, pero hinawakan ni Salvacion ang braso niya. Mabilis lang, isang galaw na puno ng sanay na awtoridad ng ina. Tama na, sabi niya. Sa lahat ng taon na pinagbibigyan ka ng bahay na ta, ngayon ka manahimik. Natigilan si Gabriel. Higit pa sa mga sinabi ni Daniel o ni Veronica, iyon ang tumama sa kanya. Dahil hindi siya madalas sawayin ni Salvacion sa harap ng iba. At nang gawin iyon ng ina niya, para bang may tahimik na deklarasyong inilabas. Hindi na siya otomatikong kakampihan ng dugo lang. Nagbawi siya ng hininga at umurong ng isang hakbang, pero hindi tumigil ang isip niya. Kita ni Veronica iyon. Kita niya ang mabilis na galaw ng mata ni Gabriel, ang bahagyang pag-ipit ng lower lip, ang daliring patagang nagtatype sa telepono. May kino-contact ito. May iniaayos. Ganoon talaga si Gabriel. Kapag hindi manalo sa lakas, sa likod daraan. Si Liana naman ay nakaupo ulit, ngunit hindi payapa. Ang daliri niya ay paikot-ikot sa gilid ng baso, gumagawa ng manipis na tunog na halos hindi marinig sa ingay ng mababang bulungan sa paligid. Pinagmasdan siya ni Veronica at biglang naalala ang isang tanghali sa head office mga 2 buwan na ang nakaraan, noong nadatnan niya si Liana sa boardroom matapos ang meeting, nakatingin sa architectural model ng Teresa Mixed-Use Project na hindi naman opisyal na aktibo. Noon, inakala niyang simpleng curiosity iyon. Ngayon, bumalik sa kanya ang eksenang iyon na may bagong kahulugan. Baka hindi lang ito kabit na itinago sa payroll. Baka isa rin itong piraso sa mahabang laban na matagal nang nakapalibot sa lupang iyon. Paano ka nasangkot dito? Tanong niya kay Liana. Hindi na niya kayang itabi ang tanong. At huwag mo akong bigyan ng kalahating totoo. Dahan-daang itinaas ni Liana ang mga mata niya. Wala na roon ang maamong imahe ng konsultant na magaling makihalubilo. May bakas ng puyat sa ilalim ng concealer, may ilang hibla ng buhok na kumawala sa dating maayos na ayos, at sa gitna ng pagkakalugay na iyon ay may mabigat na determinasyon. Nagtrabaho ako sa law office na gumawa ng ilang trust papers ng daddy mo, sabi niya. Junior associate ako noon. Hindi pa ako lapit ng lapit sa kanya. Hindi pa ako tanga. Nandoon ko unang nakita ang mga pangalan sa Teresa file. Violeta Aguirre, Shell Companies, isang side agreement na hindi kasama sa pangunahing folder. May pirma ng tatay mo. May initials ng isang fixer sa registry. Nang tanungin ko ang senior ko, pinasabihan akong huwag pakialaman ang mga De Los Reyes kung gusto kong tumagal sa propesyon. Sumulyap siya kay Arturo. Doon nagsimula. Hindi sa kama, sa dokumento. May mapait na katahimikan pagkasabi noon, dahil maraming anyo ang pagtataksil, at minsan nagsisimula ito hindi sa halik kundi sa pagbasa ng papeles na alam mong may dumi. At bakit ka pumasok pa rin sa buhay niya? Tanong ni Veronica. Narinig niya ang asim sa sarili niyang boses ngunit hindi na niya napigilan. Dahil gusto kong ilabas ang totoo, sabi ni Liana. At dahil akala ko kaya ko siyang paglaruan nang hindi ako malulunod. Umiling siya, parang napupuot sa sariling kabobohan. Hindi ganoon ang mga lalaking gaya niya. Hindi sila basta pumapatol. Inaangkin nila ang espasyo mo, oras mo, desisyon mo. Hanggang isang araw, hindi mo na alam kung gumagalaw ka pa ba para sa plano mo o para sa takot. Hindi sumagot si Veronica agad.
Sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanya na nakararamdam ng hindi niya gustong aminin, hindi simpatiya, hindi pa, kundi pagkilala. Sa mundong ginagalawan nila, ang kapangyarihan ni Arturo ay hindi lang pera. Kaya nitong baguhin ang kilos ng mga tao sa paligid niya hanggang ang mga ito na mismo ang magpapaliwanag sa sariling pagkatalo. Lumapit ang Head of Compliance, si Aileen Torres, dala ang tablet at mukha ng taong alam na ayaw niyang mapasama sa gabing ito ngunit wala na siyang pagpipilian. Ma'am Veronica, sabi nito, na-alerto na po namin ang IT at Legal Archive. Pero may 2 remote access attempt sa Teresa folder sa huling 10 minuto. Sino? Agad tanong ni Veronica. Kumurap si Aileen, saka sumulyap ng bahagya kay Gabriel. Sapat na iyon. Napalingon ang lahat. Anak ng halos mapamura si Gabriel, saka nilagay ang telepono sa bulsa. What? Titingnan ko lang naman ang files. Karapatan ko yun. Karapatan mong burahin. Tanong ni Veronica. Karapatan mong iligtas ang sarili mo bago pa makapagbukas ang iba. Karapatan kong protektahan ang kumpanya laban sa circus na ta. Bulyo niya, at tuluyan nang nabasag ang maingat niyang posture. Hindi mo naiintindihan ang mangyayari bukas. May lenders tayong magpapanik. May political permits tayong pwedeng bawiin. May employees tayong mawawalan ng trabaho. Hindi pwedeng moral drama lang ang tinitingnan mo dito. Tumama iyon sa isang sensitibong bahagi ni Veronica dahil totoo ang isang bahagi ng sinabi ng kapatid. Ang mga ganitong pagsabog ay hindi lang sa pamilya tumatama. Tumatama sa payroll, sa contracts, sa libo-libong taong hindi man alam ang pangalan ni Violeta Aguirre pero maaapektuhan ng pagkadurog ng imperyo. At iyon ang pinaka-brutal sa mga sistemang bulok, kapag sinubukan mong itama, may mga inosenteng nadadamay. Pumikit siya sandali. Sa likod ng talukap niya, dumaan ang mga mukha ng project managers, accounting clerks, site engineers, janitors sa head office, guards sa mga village gate. Mga taong ang trabaho ay hindi krimen ngunit ang sahod ay galing sa makinang posibleng itinatakbo sa pandaraya. Hindi ako naghahanap ng moral drama, sabi niya nang muling magmulat. Naghahanap ako ng punto kung saan pwedeng magsimula ang hindi na pagsisinungaling. Magandang linya. Malamig na sabi ni Arturo. Pero hindi linya ang magpapasahod sa libo-libong empleyado. Humarap siya sa mga board member. Lahat tayo rito alam kung paano gumagana ang negosyong ito. Huwag tayong magpakabanal dahil may isang bastardong lumitaw at may ilang lumang papel. Tumigas ang mukha ni Daniel ngunit hindi siya gumalaw. Si Veronica naman ay parang may kumiskis na bakal sa loob ng dibdib nang marinig ang salitang bastardo na ibinato ng ganito kadali, ganito kapraktikal, para bang hindi tao ang pinag-uusapan kundi administrative inconvenience. Napansin niyang si Salvacion ay napayuko ng bahagya. Doon niya unang nakita ang anyo ng pagkatalo ng ina niya, hindi mahina, hindi palahaw, kundi iyong pagkatalong bunga ng sobrang daming taon ng pagnguya sa hiya hanggang masanay na ang panga. Lumapit siya rito. Mama, sabi niya, mababa lang, may iba ka pa bang alam na hindi mo sinasabi? Hindi agad tumingin si Salvacion. Hinimas muna nito ang singsing sa daliri niya, paikot ng paikot, na para bang sinusukat kung gaano katagal niya iyong sinuot kapalit ng katahimikan. May draft ng will, sagot nito sa wakas. 3 taon na ang nakaraan. Hindi ko nakita ang final, pero sa draft, may allocation para sa isang special beneficiary na hindi pinangalanan sa amin. Nagtanong ako, hindi siya sumagot, nag-away kami, matindi. Ilang linggo kaming hindi nag-usap sa iisang bahay. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin kay Veronica. Akala ko pera lang para sa kahihiyan niya. Hindi ko alam na may ugat sa lupa at sa nakaraan. Tiningnan sila ni Daniel, at sa unang pagkakataon ay parang may pag-alinlangan sa mukha niya. Marahil hindi rin niya inasahan na sa likod ng mayamang pamilyang kinasusuklaman niya ay may babae ring ganito ang pagkakapiit sa sariling tahanan. Ngunit hindi iyon sapat para patawarin ang anuman. At hindi rin iyon dapat. Nasaan ang abogado na gumawa ng draft? Tanong ni Veronica. Patay na, sagot ni Salvacion. Heart attack, 2 taon na ang nakalipas. Kumirat ang sikmura ni Veronica sa salitang iyon kahit ipinagbawal niyang hayaang sumingit ang ganitong uri ng madali ang drama sa isip niya. Hindi ang pagkamatay ang tumama, kundi ang pagiging convenient nito. Parang lagi namang may ganitong nangyayari sa mundo ng ama niya. Laging may taong wala na kapag kailangan ng magsalita. May clerk pa siguro. May archive. May bill and trail, sabi niya, halos sa sarili na rin.
Nagtatrabaho na ang isip niya sa pamilyar na landas ng pagresolba ng corporate crisis, ngunit sa ilalim noon ay may anak na gustong sumigaw. Ma'am, singit ni Eileen, nakatingin sa tablet, may media na po sa labas. May nag-leak na raw ng partial audio sa social media. Pumikit si Veronica. Heto na. Ang bagay na habang tumatagal ay lalo lamang niyang inaasahan ngunit ayaw marinig. Kapag lumabas na sa labas ang kwento, hindi na ito hawak ng kahit sinong abogado ng buo. Gagawa ng sariling bersyon ang publiko. Maghahalo ang totoo, imbento, galit, at aliw ng masa. At sa Pilipinas, kapag pamilya, kabit, mana, at lupa ang usapan, mabilis magkaugat ang kwento sa mga kusina, barberya, group chat, at primetime commentary. Pakawalan niyo sila, sabi bigla ni Daniel. Napalingon si Veronica. Ano? Ang mga empleyado, ang catering, ang staff, wala silang kinalaman dito. Huwag niyong gawing hostage ang mga ordinaryong tao sa gulong kayo rin ang may gawa. Napatigil siya. Napaka-praktikal ng sinabi, at nakakahiya dahil sa gitna ng pagguho ng sarili niyang mundo ay hindi niya agad iyon naisip. Tumingin siya sa paligid at nakita ang pagod at takot sa mga mukhang kanina pa lamang palamuti sa gilid ng eksena. Tama siya, sabi niya. Buksan ang exits para sa guests at staff. Pero kunin ang contact details ng key witnesses bago sila umalis. Tumango ang security head at sa wakas ay gumalaw ang hangin sa ballroom. May mga upo ang umurong. May mga hikab ng tensyon na lumabas sa dibdib ng mga taong kanina pa pigil na pigil ang paghinga. Habang isa-isang umaalis ang ilan, mas lumino ang espasyong naiwan para sa mga hindi pwedeng tumakas. Pamilya, pulis, ilang board member, ilang mahalagang staff, at ang mga dokumentong nasa mesa na parang bangkay na hindi pa natatakpan. Veronica, sabi ni Arturo, at sa unang pagkakataon ay ginamit niya ang pangalan ng anak niya ng walang yabang, parang sinusubukang ibalik ang isang dating dinama ka. Pag-isipan mo ang ginagawa mo. Kapag isinuko mo ako, hindi lang ako ang mawawala. Pati ikaw, pati ang pangalan mo, pati ang pinaghirapan mo. Hindi agad nakasagot si Veronica. Dahil iyon ang pinakamatapat na bagay na nasabi ng ama niya buong gabi. Totoo, kapag hinailan niya ang isang hibla, maaaring sumama ang buong tela, kasama siya. At sa katahimikang sumunod, napansin niyang kahit si Daniel ay nakatingin sa kanya na para bang alam ang bigat ng pagpili. Ito ang pinakamasamang bahagi ng katotohanan, naisip niya. Hindi ito liwanag na basta magpapalaya. Minsan guillotine ito. Minsan apoy ito na kailangan mo munang daanan habang alam mong hindi lahat ng dapat masunog ay kasalanan mong itirik. Dahan-dahan niyang ibinaba ang recorder at pinagmasdan ng ama. Ang mga puting hibla sa buhok nito, ang pinong tupi ng barong, ang kamay nitong Daisy hawak ang likod niya tuwing tatawid sila sa ballroom noong bata pa siya. Nandoon pa rin ang alaala ng pagiging ama. Hindi mabubura ng gabing ito na minsan niyang hinangaan ang lalaking ito, minsan niyang inasahang sukat ng tagumpay. Ngunit may mga alaala ring kailangang tabihan para hindi tuluyang mabulag. Hindi kita isinusuko, sabi niya sa wakas. Pinapahinto lang kita sa pagsira ng mas marami pang buhay gamit ang pangalan natin. Tumawa si Arturo, pagod at mapait. Pareho lang iyon. Hindi, sabi ni Salvacion, humakbang palapit, at ngayon ay hindi na siya mukhang may bahay na tahimik lang nagtitiis. May kakaibang tigas sa tuhod niya, sa balikat, sa paraan ng pagtitig sa asawa. Mas malala ang ginawa mo sa loob ng maraming taon. Ngayon mo lang mararamdaman ang kapirasong kapalit. At sa unang beses sa maraming taon, hindi na yumuko si Arturo sa tingin ng asawa niya. Hindi rin siya nakapanakot, nakatayo lang siya roon, isang lalaking napakayaman ngunit biglang napakakaunti ng lugar na mapupuntahan sa loob ng sariling gusali. Sa bandang malapit sa entablado, nag-vibrate ang telepono ni Gabriel. Tiningnan niya ang screen, at bahagyang nag-iba ang kulay ng mukha niya. Nasaan si Papa's private safe key? Mabilis niyang tanong, halos pabulong sa sarili ngunit narinig ni Veronica. Bakit? May kailangan lang anong kailangan? May secondary will, bulalas niya sa inis, at agad ding napahinto na para bang gusto niyang bawiin ang sarili niyang bibig. Lahat ay nanigas. Si Veronica ang unang lumapit. Anong sabi mo? Kinagat ni Gabriel ang loob ng pisngi niya. Huli na, may binanggit si Daddy sa akin noon. Backup daw, para kung may mangyari. At hindi mo sinabi, kailan ko sasabihin? Kapag nakuha na niyan lahat.
Turo niya kay Daniel. Kapag pinatay na tayo ng media. Napapikit si Veronica saglit. Hindi na ito bagong major conflict. Ito ang lohikal na sunod ng pagkabulok. May will, may backup, may plano para sa mga contingency ng kasinungalingan. Nagmulat siya at sa malamig na liwanag ng ballroom ay naramdaman niyang unti-unti nang humihigpit ang kwentong ito papunta sa mas mapanganib na sentro. Walang gagalaw sa safe, sabi niya. Sabay-sabay natin bubuksan. Sa presensya ng abogado, pulis, at board witness. At doon, mahina ngunit mabigat na sabi ni Daniel, malalaman kung sino talaga ang itinuring niyang pamilya at sino ang ginamit niya lang para bantayan ang imperyo. At doon, mahina ngunit mabigat na sabi ni Daniel, malalaman kung sino talaga ang itinuring niyang pamilya at sino ang ginamit niya lang para bantayan ang imperyo. Walang tumutol agad. Maging si Arturo, na kanina pa naglalaban ang yabang at pagkabahala sa mukha, ay tila napilitang lumunok sa katahimikang lamapat matapos mabitawan ang salitang iyon. Imperyo. Iyon nga ang lagi nilang tinatawag dito kapag wala sa harap ng media. Hindi negosyo. Hindi kumpanya. Imperyo. Para bang ang mga gusali, subdivision, warehouse, rental towers, at lupaing nakalatag sa iba't ibang bayan ay hindi simpleng asset kundi kahabaan ng dugo ng kanilang apelyido. At kapag ang isang bagay ay tinawag ng ganoon katagal, unti-unti mo ring pinaniniwala ang may banal kang karapatan dito kahit gaano karaming tao ang naapakan sa pundasyon. Si Veronica ang unang kumilos. Pupunta tayo sa study sa 12 palapag, sabi niya. Nandoon ang wall safe. Tumingin siya sa pulis. Kailangan ko ng witness. Tumango ang matandang pulis. May kasama kayo. At hindi lahat, dagdag agad ni Arturo. Hindi ko papayag ang gawing parada ang pribadong opisina ko. Pribado, balik ni Veronica, at may pagod ng kumakapit sa boses niya na mas mapanganib kaysa galit. Sa dami ng lihim na itinago mo roon gamit ang resources ng kumpanya, hindi ko na alam kung saan nagsisimula ang pribado at saan nagtatapos ang panlilinlang. Kumislat ang panga ni Arturo ngunit hindi na siya sumagot. Sa halip, nagsimulang gumalaw ang maliit na grupo palayo sa ballroom. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig, ang mahinang ugong ng elevator lobby, ang natitirang bulungan ng mga staff na nilalapitan na ng security lahat iyon ay naghalo sa dibdib ni Veronica na parang alon na hindi niya matukoy kung nilulunod ba siya o tinutulak papunta sa dapat niyang gawin. Kasama nila si Daniel, ang 2 pulis, si Salvacion, si Gabriel, si Liana, si Moritz, si Eileen, at si Emil na ngayon ay mahigpit pa ring hawak ang kaong para bang baka may kumuha rito kapag binitiwan niya. Habang naghihintay sa elevator, napatingin si Veronica sa salamin ng dingding at muntik niyang hindi makilala ang sarili. Maayos pa rin ang buhok niya, nandoon pa rin ang hakaw na pinili niya para sa gala, maayos pa rin ang hiwa ng mamahaling gown, ngunit ang mga mata niya ay hindi na katulad ng kanina. Parang may hamukay sa loob at may iniwang espasyong hindi na kayang punuin ng foundation, composure, o training sa crisis management. Sa tabi niya, si Salvacion ay tahimik, ngunit ang tahimik nito ay hindi kawalan. Bawat paghinga ay parang may kasamang lumang alaala. Bawat ikis ng daliri sa handbag ay parang pagbilang ng mga taon na pinili nitong manahimik at mabuhay sa loob ng sistemang nilikha ng asawa niya. Gusto siyang tanungin ni Veronica kung bakit hindi siya lumaban noon. Gusto niyang ibato ang galit, ang pagkadismaya, ang pakiramdam na pati ang ina niya ay kasabwat sa paghubog ng buhay na hindi pala buo ang totoo. Ngunit may isa ring bahagi sa kanya na ngayon lang talaga nakakakita sa ina bilang tao at hindi lang bilang ina. Tao na may takot, tao na posibleng hindi kasing lakas ng inaakala ng mga anak niya. Tao na baka matagal nang napagod, pero hindi rin alam kung paano lalabas. Bumukas ang elevator at sumalubong ang malamig na hangin mula sa saradong metal na kahon. Pumasok silang halos walang nagsasalita. Sa nakasinding panel ng palapag, dahan-daang umakyat ang ilaw, at sa bawat paglipat ng numero ay parang may hinihila rin pataas sa lalamunan ni Veronica. Napansin niyang si Gabriel ay nakatingin lang sa sahig, pero ang kanang paa nito ay walang tigil ang maliit na pag-ugoy. Tanda iyon na kinakabahan siya. Tanda rin iyon na nag-iisip siya ng paraan. Si Daniel naman ay nakasandal ng kaunti sa gilid ng elevator, malapad ang dibdib ngunit pilit-pigil ang galaw ng kamay. Sa malapitan, mas malinaw ang pagkakahawig nila ni Arturo sa kilay, sa tabas ng ilong, sa paraan ng pagtitig na hindi agad bumibitaw.
Nakakainsulto iyon sa isang kakatuwang paraan. Parang may pandaraya ang dugo mismo, na nagmamarka ng pagkakamag-anak kahit sa mga taong pinili mong itago at saktan. Nang bumukas ang elevator sa ika-12, sumalubong ang tahimik na karangyan ng executive floor. Makapal ang carpet, malamlam ang ilaw, amoy kahoy, leather, at mamahaling air freshener na pamilyar kay Veronica mula pagkabata. Ilang beses na siyang tumakbo sa koridor na ito noon habang hinahabol ng yaya, ilang beses siyang pumasok sa study ng ama niya para magpakitang gilas sa report card, para mapuri, para maramdaman na may halaga siyang higit sa pagiging anak lang ng mayaman. Ngayong gabi, ang parehong pasilyo ay parang daanan patungo sa hukay. Binuksan ni Marites ang pinto ng study gamit ang master keycard, at bumungad ang maluwang na silid na nababalutan ng dark wood shelves, framed aerial photos ng mga proyekto, at isang malaking desk na parang altar ng kontrol. Sa likod nito, sa panelang na tila simpleng dekorasyon lamang sa unang tingin, naroon ang safe na alam ng pamilya pero hindi basta-basta pinapakialaman. Lumapit si Arturo. Ako ang magbubukas, sabi niya. At walang gagalaw sa laman hanggat hindi ko sinasabi. Hindi na ikaw ang magdidikta ng terms, sagot ni Veronica. Ngunit hindi rin siya lumapit agad. Sa kabila ng lahat, may kakaibang pag-iingat sa loob niya. Parang alam niyang ang pagbukas sa safe na iyon ay hindi lang simpleng pagtingin sa dokumento, para itong pagputol sa huling litid ng dati nilang pamilya. Tumango ang pulis. Sir, pakiusap, buksan niyo po sa harap naming lahat. Dahan-daang inabot ni Arturo ang maliit na susi mula sa bulsa ng barong niya. Doon lang napansin ni Veronica na nanginginig ang kamay nito. Kaunti lang, ngunit sapat para maalala niyang matanda na rin ang lalaking ito, kahit gaano katigas maglakad. Matandang tao na gumawa ng napakaraming desisyon na ngayoy bumabalik sa kanya na parang mga asong matagal na niyang pinakawalan at ngayon ay sabay-sabay bumabalik upang kumagit. Ipinasok niya ang susi, saka tinipa ang code. Tumunog ang maikling click, may bahagi sa silid na tila huminto. Binuksan niya ang pinto ng safe, at nang makita ang laman nito, si Gabriel ang unang huminga ng malalim. Nasa loob ang ilang velvet boxes, isang bundle ng cash na halatang emergency reserve, 3 passport, at 4 na dokumentong naka-folder ng magkakahiwalay. Kinuha ni Veronica ang una. Minutes of Special Board Contingency Meeting, basa niya. Napakunot ang noo niya. Walang ganoong meeting sa opisyal na records. Binuklat niya. Mga pirma. Karamihan scanned copies. May resolusyong nagsasabing sa oras ng incapacity or reputational threat ng chairman, si Gabriel ang pansamantalang hahawak sa holding company, hindi siya. Itinaas niya ang mata at dahan-daang tumingin sa kapatid. Ano ito? Nanigas si Gabriel. Hindi ko huwag. Pinutol siya ni Veronica. Huwag kang magsinungaling na parang wala akong alam sa corporate structuring. Sino ang nagpagawa nito? Contingency lang yan, singit ni Arturo. Para protektado ang negosyo kung maging emosyonal ka. Pumutok ang isang mapait na tawa mula kay Veronica. Hindi malakas, hindi hysterical. Mas nakakatakot dahil wala na roong hiya. Emosyonal. Ulit niya. Binuild mo ang buong alternate chain of command sa likod ko. Pinaupo mo si Gabriel bilang fallback. At ako ang emosyonal. Tumingin siya kay Gabriel, at sa pagtitig na iyon ay hindi na lang pagkadismaya ng kapatid ang naroon. May insulto roon na halos personal sa buto. Alam mo, ilang segundong nagpakahirap ang katahimikan bago sumagot si Gabriel. May sinabi siya sa akin, na kailangan daw ng kumpanya ng mas practical na leader kapag nagkagulo. Hindi ko hiningi yan. Hindi mo rin tinanggihan, sagot ni Veronica. At alam niyang tama iyon dahil nakita niya ang bahagyang paglihis ng mata ng kapatid. Sa pamilya nila, hindi kailanman simple ang kasalanan. Minsan hindi sa pag-utos nagsisimula. Sa pagtanggap ng benepisyo ito nagsisimula habang nagkukunwaring wala kang alam. Kinuha ni Daniel ang ikalawang folder bago pa maaga ni Arturo. Special Beneficiary Trust, basa niya, at nang buksan niya iyon, nakita agad ang pangalan. Daniel Violeta Aguirre. Sa ilalim, may provisions para sa 2 condominium unit, taunang disbursement mula sa rental income ng Teresa Redevelopment, at isang clause na nagsasaad na magiging epektibo lamang ang trust upon formal acknowledgement by the settlor or after his death. Napapikit si Daniel. Ang panga niya ay mahigpit na mahigpit, at sa ilang sandali ay hindi siya nagsalita. Hindi iyon luha, hindi rin tuwirang tagumpay, mas komplikado.
Ang makita ang sariling pangalan sa papel ng lalaking buong buhay mong kinamuhian ay hindi simpleng panalo. Para iyong biglang pagkapit ng multo sa batok. May patunay, oo. Pero may kasama itong tanong kung bakit kailangang itago ang isang bagay na may kaya naman palang ilaan, kung bakit kailangan munang mamatay o umamin bago kilalanin. Pinlano mo pa rin akong ikahan, mahinang sabi ni Daniel, tumitingin kay Arturo. Pera kapalit ng pangalan. Pera kapalit ng katahimikan. Hindi ka makukontento kahit kailan, pagod ngunit mayabang pa ring sagot ni Arturo. Binigyan ka ng paraan para hindi ka magmukhang pulubi. Sumugod si Daniel. Hindi siya sumuntok agad. Hinablat niya muna si Arturo sa kwelyo, at sa biglang pag-igkas ng tela at katawan ay napasigaw si Liana at sabay lapit ang pulis. Nagkagulo sa loob ng ilang segundo. Umuga ang desk. Nahulog ang isang framed photo sa sahig at nabasag ang salamin. Sa gitna ng pag-awat, nakita ni Veronica ang lumang litrato sa frame silang pamilya sa Baguio, siya mga 12 anyos, si Gabriel nakangiti, si Salvacion maayos ang pastura, si Arturo nasa likod nilang lahat na parang bundok. Nakakatawa kung paanong ang mga larawan ay kayang magsinungaling ng buong buo. Huwag mo akong tawaging pulubi, hingal na sabi ni Daniel habang hinihila siya paatras ng pulis. Wala kang karapatang magtaas ng tingin sa akin. Hindi ako ang nagnakaw ng lupa para lagyan ng sarili kong pangalan. Mula sa gilid, si Emil ay parang hindi alam kung saan ilalagay ang mga mata. Hindi siya sanay sa ganitong lapit sa kapangyarihan kapag naghuhubad ito ng maskara. Sa opisina, ang mga De Los Reyes ay palaging nasa taas, nasa newsletter, nasa tarpaulin, nasa speech, nasa board memo. Dito, sa study na ito, mukha na lang silang mga tao. At dahil tao, lalo silang pangit sa gitna ng takot. May isa pa, sabi ni Eileen, kinuha ang pangatlong folder. Binuksan niya ito at agad namutla. Ma'am Veronica, ito po yung loan guarantees sa 3 subsidiary. Personal collateral ang ilang lupa sa Teresa Phase 2, pero ang valuation ay inflated. Kung ma-trigger ang default clause dahil sa scandal, pwedeng ma-freeze ang project financing. Parang humigpit ang hangin sa silid. Ito ang kinatatakutan ni Gabriel. Ito rin ang pinakapraktikal na panganib. Ang totoo ay hindi lang sumisira ng reputasyon, kumakain ito ng cash flow, permits, at utang. Sa isip ni Veronica, mabilis na pumasok ang numbers. Exposure, covenant breach, regulatory review, employee panic, at sa ilalim ng lahat noon, may isa pang mas masakit na kabataran, buong buhay niya, tinuruan siyang maging mahusay para protektahan ang imperyo. Ngayong gabi, ang kakayahang iyon mismo ang gagamitin niya laban sa sariling ama. Kailangan nating i-disclose ito bukas bago may ibang maglabas sa mas pangit na paraan, sabi niya, halos automatikong gumagana ang training sa crisis containment. Voluntary, full preservation order, independent review committee. Baliw ka ba? Putol ni Gabriel. Gusto mo talagang tayo ang unang maglagay ng mitsa? Mas gusto mo bang mahuli tayong nagtatago? Mas gusto kong may oras tayong ayusin. Ayusin o linisin. Tinitigin niya ang kapatid. Magkaiba yun. Napaatras si Gabriel, napapailing. Hindi ka leader. Martir ka. Tumama iyon ng kaunti dahil may bahagi sa kanya na takot ding baka totoo. Baka hindi ito prinsipyo kundi paghihiganti. Baka ang mga magagandang salitang lumalabas sa bibig niya ay balot lamang sa personal na sugat ng anak na niloko sa mana at posisyon. Minsan, mahirap kilalanin kung kailan moral ang pinanggagalingan mo at kailan sugat lang na marunong magsuot ng disenteng wika. Tinapak ni Salvacion ang mesa at lahat ay napatingin. Basahin ang huli, sabi niya. May kakaibang katahimikan sa boses niya. Parang pagod na siyang manood ng lalaki at mga anak na nag-aagawan sa anyo ng kapangyarihan samantalang ang ugat ng lahat ay tahasang pang-aabuso. Kinuha ni Veronica ang huling sobra. Sulat kamay ang nakalagay, personal. Hindi para sa board. Hindi para sa mga abogado. Binuksan niya iyon. Isang sulat. Para kay S at sa mga bata. Kumirat ang dibdib niya sa simpleng linyang iyon pa lang. Nagpatuloy siya, boses ay dahan-dahan. Kahit ayaw na ayaw niyang siya ang bumabasa. Kung umabot kayo sa pagbubukas nito, ibig sabihin hindi ko na napigilan ang pagkawasak. Hindi ako hihingi ng tawad sa paraan ninyong gusto, dahil ang totoo, marami sa mga ginawa ko ay ginawa ko para hindi kayo mawalan ng mundo. Ang mga mundong ganito ay hindi pinamumunuan ng malinis na kamay.
Napahinto siya. Nakaramdam siya ng pait sa dila na parang may bakal. Ipinagpatuloy niya, Veronica, ikaw ang may utak, pero kulang ka sa sikmura para sa tunay na pamumuno. Gabriel, ikaw ang marunong gumalaw sa maruruming bahagi ng laro, pero kulang ka sa disiplina. Salvasyon, matagal mo nang alam na hindi mabubuhay ang pangalan natin sa kabutihan lang. Daniel, kung makarating man ito sa'yo, alamin mong hindi ka binalak itapon, dumating ka lang sa maling panahon. Napakagat si Veronica sa loob ng pisngi niya. Dumyugo marahil dahil may alat siyang nalasahan. Ang lupang Teresa ay dapat manatili sa De Los Reyes dahil iyon ang tanging paraan para hindi tuluyang kainin ng mga politiko at kakompetensya ang lahat ng pinaghirapan ko. Kung may isa man sa inyo na may lakas, siya ang pumili kung sino ang dapat magsakripisyo para mabuhay ang kabuuan. Nang matapos niyang basahin, walang nagsalita agad. Sapagkat ang sulat ay hindi pagtatapat. Hindi rin tunay na pagsisisi. Isa itong huling manipulasyon, huling sermon ng lalaking gusto pa rin siya ang nagtatakda ng moralidad kahit hukay na ang nilikha niyang daan para sa lahat. Maling panahon, ulit ni Daniel, at ang tawa niyang lumabas ay halos wala ng laman. Ganito mo ako ilalarawan. Parang bagyong dumating lang ng hindi mo schedule. Umiling siya, tumingin kay Salvasyon. At ito ang lalaking ipinaglaban mong apelyido. Napapikit si Salvasyon. Sa pagdilat niya, may kakaibang linaw na. Parang may pumutok na ugat sa loob ng mahabang pagtitiis at ang natira na lang ay desisyon. Lumapit siya kay Arturo. Hindi siya nanlumo. Hindi siya nanginginig. Tinitigan niya ang asawa sa paraang hindi na pambabae ng alta sosyedad kundi pambabae ng taong pagod ng magdala ng hiya ng iba. Hindi kita ipinaglaban, sabi niya. Ipinaglaban ko ang mga anak ko laban sa gulong kayang gawin ng kasalanan mo. Magkaiba iyon. At ngayong malalaki na sila, wala na akong dahilan para magpanggap. Tumikim siya, inayos ang balikat, saka humarap kay Veronica. Bukas, magsasampa ako ng hiwalay na civil action para sa bahagi ko sa conjugal assets at para ipasok sa court ang preservation ng lahat ng dokumento. Hindi para iligtas ang pangalan natin. Para pigilan ang higit pang pagtatago. Napatitig si Veronica sa ina. Hindi iyon kapatawaran sa mga taon ng pananahimik. Ngunit iyon ang unang bagay na narinig niya mula rito na hindi depensa, hindi paliwanag, kundi pagputol. Isang malaking pagputol. Alam niyang kapag ginawa iyon ni Salvasyon, hindi lang si Arturo ang masisira. Pati ang imahe ng pamilya sa lahat ng social columns, charity boards, church committees, at political dinners ay dudurugin. Ngunit marahil iyon lang talaga ang halaga ng huli ngunit totoo na pagtayo. At ako, sabi ni Veronica, ramdam ang pagbigat ng bawat salita, bilang officer ng kumpanya, magpapatawag ako ng emergency board meeting at magrerekomenda ng preventive suspension sa chairman at sa sinumang sangkot sa off-record contingency resolutions. Tumingin siya kay Gabriel. Kasama ka roon kung mapapatunayang alam mo. Kapatid mo ako, garalgal na sagot ni Gabriel. Oo, sabi niya. At iyan ang dahilan kung bakit mas masakit. Hindi sigaw ang sumunod na katahimikan. Mas mabigat ito, dahil sa sandaling iyon, alam ng lahat na nagsisimula ng magtayo ng sariling pader ang bawat isa. Hindi na ito simpleng eksena ng galit. Ito na ang unang opisyal na paghihiwalay ng dugo, interes, at pananagutan. Sa labas ng study, may maririnig ng malayong ugong ng media sa baba, parang alon na tumatama sa ilalim ng gusali. Sa loob, ang mga tao ay parang pawang nakaipit sa gitna ng isang lumang bahay na unti-unting sinusunog ang sariling poste. Si Arturo, sa wakas, ay umupo sa leather chair sa likod ng desk. Hindi siya bumagsak, umupo lang siya, mabigat, parang unang beses niyang naramdamang may bigat din ang sarili niyang pangalan kapag hindi na iyon pinalakpakan. Tumingin siya kay Veronica, at sa unang pagkakataon buong gabi ay walang awtoridad ang tingin niya. May pagsusukat. May pagtatasa, marahil paghahanap kung sino sa mga anak niya ang tunay na may lakas na gawin ang mga bagay na siya rin ang nagturo sa kanila sa paraang hindi niya inaamin. Kapag ginawa mo yan, sabi niya, hindi ka na makakabalik. Kahit manalo ka, wala ka ng pamilya. Dahan-daang huminga si Veronica. Narinig niya ang mahinang tunog ng aircon, ang pagaspas ng papel sa kamay ni Eileen, ang maikling singhot ni Liana na kanina patahimik na pinapanood ang mga bunga ng planong sinabayan siya ngunit hindi niya ganap na kontrolado. Tumingin siya sa ama, sa kapatid, sa ina,
Kay Daniel na hindi naman lumaki sa bahay nila pero ngayoy kasing bigat ng lahat sa silid. At doon niya naisip ang pinakamasakit na katotohanan sa gabing ito, baka wala naman talagang pamilyang mababalikan. Baka ang meron lang ay istrukturang pinaganda ng yaman, ritual, at takot. Baka ang tanging pwedeng piliin ngayon ay kung anong klase ng pagkawala ang kaya niyang akuin. Matagal na palang wala, sabi niya sa wakas. Ngayon lang natin inamin. Ngayon lang natin inamin. Walang umimik agad matapos niyang sabihin iyon, na para bang mismong mga dingding ng study ay nakikinig at sinusubukang unawain kung paanong ang pamilyang matagal na nilang pinrotektahan sa likod ng kahoy, salamin, at tahimik na utos ay kaya palang mabuwag sa isang pangungusap na walang sigaw. Sa likod ng desk, hindi gumalaw si Arturo. Nakaupo lang siya roon, tuwid pa rin ang likod ngunit may isang bagay na nabawas sa tindig niya. Iyong hindi agad nakikita ng mga hindi nakakakilala pero halatang halata sa mga anak niyang lumaki sa anino ng bawat galaw niya. Parang lumiit siya ng bahagya, hindi sa katawan, sa sakop. Samantala, si Veronica ay nakatayo sa gitna ng silid na may hawak pa ring mga dokumentong Daisy hindi niya inakalang kaya niyang bitawan laban sa sariling dugo. Ramdam niya ang gaspang ng papel sa pagitan ng mga daliri. Ang bahagyang panginginig sa kuko niyang maayos pa rin ang manicure ngunit may kapiraso ng dumi mula sa pagbukas ng safe, at sa kakaibang detalye na iyon ay may kurot ng katotohanan. Kahit gaano mo pagandahin ang panlabas, kapag lumalim ang paghahalongkat, may dumi at alikabok talagang didaykit sa iyo. Eileen, sabi niya, hindi na tumitingin sa ama, gumawa ka ng written inventory. Lahat ng kinuha sa safe. Witnessed by police and board representatives. Yes. Ma'am, mabilis na sagot ni Eileen, bagaman may bahid ng pag-aatubili ang boses nito, hindi dahil ayaw sumunod kundi dahil dama rin nito ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa silid. Lumapit ito sa desk, inilatag ang tablet, at nagsimulang isa-isahin ang laman. 1 unsigned velvet jewelry case. 3 passports. Cash bundle. Estimated 2 million. Special board contingency documents. Special beneficiary trust folder. Loan guarantee folder, personal letter. Sa bawat basang item, lalo lang tumitindi ang pakiramdam ni Veronica na ang buhay nila ay biglang nagiging listahan ng ebidensya. Si Gabriel ay napailing, naglalakad ng maikli mula bookshelf hanggang bintana, mula bintana hanggang bookshelf, parang kulungang hayop na hindi pa rin makapaniwalang may pader ang mundong kinagisnan niya. Hindi niyo ba naiintindihan ang ginagawa ninyo? Sabi niya, sabay hawi ng buhok sa noo na ngayon ay hindi na maingat ang ayos. Kapag lumabas na ng buo, hindi lang si Daddy ang saysabog. Buong grupo, buong family office, pati charity foundation hahalongkatin, pati campaign donations. Napatingin si Veronica sa kanya. Hindi na siya nagulat, matagal na niyang alam na sa loob ng magarang kabuhayan nila, ang pera ay bihirang dumaan sa iisang diretsyong linya lang. Lagi itong may sanggang mahirap sundan. Lagi itong may pinto sa likod. Kung mayroon pang ibang madudurog, sabi niya, ibig sabihin may iba pang dapat ilantad. Madaling sabihin yan kapag hindi ikaw ang unang mawawalan, sagot ni Gabriel, at sa pagkakataong iyon, hindi na siya nag-aastang kalmado. Lumabas ang tunay niyang anyo lalaking takot sa gutom hindi dahil naranasan niya kundi dahil iyon ang kaisa-isang bagay na hindi niya kailanman natutunang harapin. Akala mo matapang ka. Pero kapag nagsara ang mga pinto, kapag tinalikuran tayo ng mga kaibigan, kapag may mga empleyadong umiiyak sa labas dahil natigil ang sweldo, anong gagawin mo? Sasabihin mong prinsipyo. Hindi siya sinagot agad ni Veronica. Tiningnan lang niya ang kapatid, at sa tahimik na pagtingin iyon ay bumalik ang napakaraming alaala na ayaw niyang balikan ngunit kusa na namang sumisiksik. Si Gabriel noong 7 taong gulang pa lang at umiiyak dahil hindi siya pinayagang sumama sa golf outing ng ama nila. Si Gabriel noong high school, laging may bagong motorsiklo, bagong kaibigan, bagong gulong na tatapalan ng pera at impluwensya. Si Gabriel na laging sinasabihang lalaki ka, dapat matuto kang maging matigas, ngunit sa totoo lang ay hindi kailanman naturuang tumayo ng walang sasalo. Naisip ni Veronica na baka pareho silang biktima ng iisang ama, pero magkaiba ang naging hugis ng sugat. Sa kanya, naging pagkontrol. Sa kapatid niya, naging pag-asa na laging may ibang magliligtas. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag dumating na yun, sagot niya sa wakas. Pero hindi dahilan ng takot para ipagpatuloy ang mali.
Hindi rin dahilan ang galit para sunugin lahat, balik ni Gabriel. At iyan ang ginagawa mo. Hindi ako ang nagsimula ng apoy, malamig na sagot niya. Sa gilid, si Daniel ay tahimik lang, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kawalan ng opinyon. Nakatayo siya malapit sa bookshelf kung saan nakalagay ang mga plaque at parangal ni Arturo, mga parangal na dati siguro itinitingnan ni Veronica bilang pruweba ng hirap at talino ng ama, ngunit ngayoy mistulang mga medalya ng mahusay na pagtatakip. Napansin niyang sinulyapan ni Daniel ang isang framed certificate mula sa Chamber of Commerce, saka ngumiti ng bahagya, mapait, at lumihis ang tingin na para bang kahit ang mga bagay na hindi personal niyang pag-aari ay nakakapagpaalala sa kanya ng lahat ng oportunidad na hindi napunta sa kanyang ina. Hindi ako interesado sa kumpanya ninyo, sabi ni Daniel, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang katahimikan. Hindi ko habol ang magmana ng tower o lupa para maging katulad ninyo. Pero hindi rin ako titigil hanggat hindi kinikilala sa papel at sa batas ang ninakaw sa amin. At kung dahil doon may iba pang babagsak, hindi na ako ang may kasalanan nun. Tumingin si Arturo sa kanya, at sa mga mata nitong nagsasalubong ang insulto at pagod, may kakaibang bakas ng pagkadismaya na parang nagalit siya hindi dahil may mali siyang ginawa kundi dahil may isa na namang taong tumatangging tanggapin ang presyong inaalok niya. Magkano ba talaga ang gusto mo? Tanong ni Arturo. Napasinghap si Liana sa inis, si Salvacion ay pumikit, at si Veronica ay nakaramdam ng sumisingaw na init sa leeg. Ganoon pa rin. Kahit sa puntong ito, pera pa rin ang nakikita niyang wika ng lahat. Hindi pa rin ba pumapasok sa ulo mo? Mahinang sabi ni Daniel. Hindi lahat ng nawalan ay naghahanap lang ng presyo. Lahat may presyo, sagot ni Arturo, tuyo ang lalamunan ngunit matigas pa rin ang boses. Ang iba lang, nahihiyang sabihin. At iyan ang sakit mo, putol ni Salvacion. Lumingon ang lahat sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa desk, inilapag ang handbag, at parang sa simpleng paglalagay na iyon ay may bahagi ng kanyang matagal nang ginagampanang papel na binabarin niya. Akala mo dahil marunong kang magbilang ng utang, bayad na ang kasalanan. Akala mo kapag may pinadalhan kang sobra, kapag may ipinatirhan kang kondo, kapag may binigyan kang allowance, pwede mo nang tawaging na ayos. Hindi mo nakita na hindi pera ang hinihingi ng mga sinira mo. Tao sila, buhay nila yun. Hindi sumagot si Arturo, ngunit ang panga nito ay tumigas ng husto. Sa lahat ng sinabi laban sa kanya ngayong gabi, iyon marahil ang pinakamasakit dahil nanggaling sa babaeng pinakamatagal na nakasaksi sa tunay niyang anyo. At si Veronica, sa kabila ng lahat ng galit niya sa ina, ay nakaramdam ng isang mabigat at tahimik na awa. Gaano karaming taon kaya ang kinain ng ganitong klaseng pag-aasawa? Gaano karaming hapagkainan, misa, ribbon cutting, at family portraits ang dinaanan ni Salvacion habang alam niyang ang lalaking katabi niya ay pinapalitan ng pera ang anumang hindi niya kayang aminin. May isa pa akong sasabihin, wika ni Liana. Napatingin sa kanya ang lahat. Hindi siya tumayo, ngunit inayos niya ang balikat na para bang pinipigilan ang sariling bumigay. Yung audio na pinatugtog kanina, hindi lang bahagi yun ng usapan namin ni Arturo. May mas mahaba pa. Naramdaman ni Veronica ang panibagong higpit sa loob ng dibdib niya. Hindi na niya gusto ang ideya ng isa na namang nakatagong tape, isa na namang lihim sa likod ng lihim. Ngunit huli na para gustuhin pa ang simple. Nasaan? Tanong niya. Nasa cloud drive, sagot ni Liana. May access si Emil. Pinadala ko sa kanya ang backup pagkatapos kong mapansin na may nagtatangkang mag-blur sa office laptop ko kanina. Lahat ng mata ay napunta kay Emil, na halos umurong sa kinatatayuan niya. Ma'am, hindi ko pa po nabubuksan, sabi niya agad, tuyong-tuyo ang lalamunan. Sinunod ko lang yung bilin na huwag mo nang i-forward kahit kanino. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ni Veronica. Dahil hindi ko po alam kung sino ang pwedeng pagkatiwalaan, sagot ni Emil, at sa payak na sagot na iyon ay may tumamang katotohanan sa buong silid. Wala nang pamuna. Dahil totoo, sa gabing iyon, halos wala nang malinaw kung sino ang karapat-dapat pagkatiwalaan. I-play mo, sabi ni Veronica. Nanginginig ang kamay ni Emil habang inilalabas ang telepono at hinahanap ang file. Pinagpapawisan siya ng totoo, kita ang munting patak sa gilid ng sentido, at habang binubuksan niya ang audio ay may kakaibang lungkot na dumaan kay Veronica. Ito ang presyo ng mga imperyong pinapaganda ng iilan kapag bumagsak,
Ang unang nanginginig ay hindi iyong mga nakaupo sa leather chair kundi iyong mga ordinaryong empleyadong nadamay lang sa radius ng kapangyarihan. Umalingaw sa study ang boses ni Liana mula sa recording, mas malapit, mas malinaw, may tunog ng baso at mahinang aircon sa background. Hindi mo pwedeng ipatapon si Daniel na parang wala lang. Sumunod ang boses ni Arturo, mababa, malamig, pamilyar. Kaya ko. At kung kailangan, gagawin ko para hindi magulo ang board at si Veronica. Hindi mo pa rin siya mapakawalan kahit sa kasalanan mo, sagot ni Liana sa recording. Lahat ng ginagawa mo, iniikot mo sa kanya. May ilang segundo ng ugong. Saka muling nagsalita si Arturo, at sa pagkakataong iyon ay mas tahimik, pero mas mapanganib. Si Veronica ang hahawak ng mukha ng kumpanya. Si Gabriel ang pwedeng itulak sa maruruming bahagi kung kailangan. Si Salvacion, sanay ng manahimik. Ang problema ko ay ang anak sa labas dahil siya ang hindi ko naturuang manatili sa lugar niya. Natigilan ng silid. Ang ganitong uri ng pangungusap, kapag narinig mo sa sarili mong tainga at hindi sa hinala lamang, ay may kakaibang lamig. Hindi na ito interpretasyon. Hindi na ito galit lang ng mga sugatan. Ito na ang mismong balangkas ng pagtingin ng isang patriarka sa pamilya niya mga gamit na may kanya-kanyang function. Patayin mo yan, utos ni Arturo, ngunit walang gumalaw. Sa recording, narinig ang mahinang paghinga ni Liana, saka ang tanong nito, halos pabulong. At kapag bumagsak ka, sagot ni Arturo, hindi ako babagsak. May mga tao akong kayang mag-burn ng tamang files, bumili ng tamang pirma, at magpalutang ng tamang kwento. Kung may masunog man, hindi ako. Sa puntong iyon, pinatigil ni Veronica ang audio. Walang dahilan para pakinggan pa ang iba kung sapat na ang bahaging iyon para sirain ang anumang natitirang ilusyon. Sa gilid ng mga mata niya, nakita niyang namutla si Gabriel. Hindi dahil nagulat sa kakayahan ng ama nilang magsabi ng ganito malamang matagal na niyang naamoy iyon kundi dahil malinaw na isa lang talaga siyang pyesa. Hindi tagapagmana, pyesa, isa pang magagamit sa maruruming bahagi. At si Salvacion, na noon ay hindi na umiiyak ngunit tila mas tumanda sa loob lang ng isang oras, ay dahan-daang naupo sa armchair sa tabi ng bintana. Baka iyon ang unang beses sa maraming taon na wala siyang lakas magtayo ng postura dahil wala nang saysay ang postura. Satisfied ka na? Tanong ni Arturo kay Veronica. Ito ba ang gusto mo? Marinig kung paano ako mag-isip. Narito na. Ngayon ano? Hindi sumagot si Veronica agad. Ang gusto niyang gawin ay sumigaw. Ang gusto niyang itanong ay kung minahal ba sila nito kahit kailan o mahal lang nito ang papel na ginagampanan nila sa mundo niya. Pero sa gitna ng lahat, may kakaibang katiyakan na bumuo sa loob niya. Hindi na niya kailangang kunin ang sagot sa pinakaubod ng tanong na iyon. Dahil kahit may pagmamahal man, anong silbi nun kung ganito ang hugis? Pagmamahal ba itong kayang magtabi ng alternate will, contingency chain of command, hush trust, at pananakot habang nakangiti sa family dinner? Ngayon, sabi niya sa wakas, bawat salita ay mabagal, ngayon magsisimula ang hindi mo na kontrolado. Humarap siya sa pulis. I turn over namin ang lahat ng kopya ngayong gabi. Kukunan din ng copies ang SEC Disclosure Council at External Auditor sa umaga. Veronica, senggal ni Gabriel, hindi mo pwedeng dalhin sa auditor agad. Magkakagulo sa market. Magkakagulo rin kapag sila ang nakadiskubre at hindi tayo, sagot niya. At sa totoo lang, matagal nang may gulo. Ngayon lang magkakaroon ng record. At ako, tanong ni Daniel, hindi galit ang tono kundi parang unang beses din niyang itinanong ng totoo sa harap ng lahat. Saan ako pupunta pagkaraang gawin niyo ang gusto niyo? Hindi agad nakasagot si Veronica. Dahil ang tanong na iyon ay hindi legal lang. Hindi iyon masasagot ng trust, titulo, o affidavit lang. Nandoon ang mas masakit na katotohanan, kahit makuha ni Daniel ang nararapat sa lupa at sa pagkilala, hindi na mababalik ang 27 taong wala siya sa gitna ng pamilya, at hindi rin niya obligasyong pumasok ngayon sa isang pamilyang hindi naman niya naranasang tahanan. Hindi ko alam, tapat niyang sagot. At hindi ko rin ipagkukunwaring kaya kung bigyan ka ng lugar sa gitna ng gulong ito ng parang madali lang. Pero kung ang tanong ay kung lalabanan pa ba kita para protektahan ang kasinungalingan, hindi. Hindi na. Nagtagpo ang mga mata nila. Sa una, inasahan niyang makakakita siya ng panibagong galit, panlalait, o paghamak. Ngunit ang nakita niya ay isang pagod na hindi nalalayo sa sarili niyang pagod.
Magkaiba sila ng buhay, magkaiba ng pinanggalingan. Ngunit ngayong gabi, pareho silang anak na pinilit harapin ang lawak ng pagkasira ng ama nilang iisa. Hindi kita kailangan bilang kapatid, sabi ni Daniel, at tumama iyon ng diretso dahil wala roong lambot. Hindi ko kayang ibigay yan. Pero kailangan ko ng totoo sa papel at sa korte. Hanggang doon lang muna. Tumango si Veronica. Masakit pakinggan, pero iyon ang pinakamatinong bagay na nasabi sa loob ng gabing ito. Walang pilit na pagkakapatiran. Walang sentimental na pagyakap. May hangganan. May proseso. May sugat na hindi pwedeng tabunan ng dugo lang. Sapat na muna yun, sabi niya. Sa malayo, mula sa labas ng bintana, kita ang mga ilaw ng lungsod, manipis at kumikislap na parabang walang pakialam sa nangyayari sa 12 palapag ng gusaling ito. Sa ibaba, tuloy ang traffic. May mga taong umuuwi na may bitbit na grocery, may mga rider na nagmamadali sa last booking, may mga estudyanteng nagtatawanan sa waiting shed. Naisip ni Veronica ang kabalintunaan noon, na habang ang buhay nila ay parang gumuguho sa taas ng isang tower na ipinangalan sa pamilya, sa labas ay may libo-libong buhay na hindi iikot sa pagbagsak nila maliban sa praktikal na epektong hindi rin maiiwasan. Nakakababa ng loob, nakakalinaw din. May isa pa akong gagawin, sabi ni Salvacion mula sa armchair. Mahina ang boses niya, ngunit napatingin lahat. Lalabas ako bukas. Hindi press conference. Simpleng pahayag lang. Aaminin kong may investigasyon at makikipagtulungan ako. Napatayo si Arturo. Hindi mo gagawin yan. Gagawin ko, sagot niya. Dahil sa unang pagkakataon, gusto kong may kahit isang bagay sa buhay ko na hindi ikaw ang nagdidikta. Wawasakin mo ang natitira. Hindi, sabi ni Salvacion, at tumingin siya sa asawa na parabang ngayon lang niya ito lubusang nakikita. Wala ng pag-asa, wala ng pakiusap. Wala nang pagtatangkang ayusin. Ikaw ang gumawa nun. Ako lang ang hihinto sa pagtatago. Sa pagitan nila ay may matandang pag-aasawang tuluyan nang namatay nang hindi kailangan ng eksena. Hindi sigaw. Hindi sampal. Isang desisyon lang. Isang desisyong huli na, pero totoo. Sa gilid, si Gabriel ay napaupo sa sofa na tila ngayon lang siya inubusan ng lakas. Hindi na siya nagsasalita. Tinititigan lang niya ang carpet, marahil binibilang sa isip kung gaano karaming pinto ang posibleng magsara sa kanya kapag sumikat ang araw. Si Liana naman ay tumayo at inayos ang damit niyang gusot na sa mahabang gabi. Hindi ako sasama sa anumang press, sabi niya. Magbibigay ako ng affidavit at iyon lang. Ayoko nang maging mukha ng kahit ano rito. Tumingin siya kay Veronica, at hindi ako humihingi ng kapatawaran mo. Pero gusto kong malaman mo, hindi ko inilabas ito para ikaw ang sirain. Akala ko noon, oo, kaya kong gamitin ang galit mo sa kanya. Pero habang tumatagal, nakita kong pareho lang tayong ginagamit ng lalaking yan sa magkaibang paraan. Hindi sumagot si Veronica agad. Hindi pa niya kayang magpatawad. Hindi rin niya kayang isiping iisang kampo sila. Ngunit may bahagi sa kanya na alam ng totoo ang huling sinabi nito. Sa bahay ng isang lalaking tulad ni Arturo, iba-iba man ang silid, iisa lang ang may hawak ng susi. Hanggang sa gabing ito, polis, sabi ng matandang pulis nang silipin ang relo, kailangan na po naming dalhin ang initial documents at kumuha ng formal na statements sa mga pangunahing sangkot. Maaari pong sa presinto o dito muna sa conference room ng building habang hindi pa magulo sa labas. Dito muna, sabi ni Veronica. Pagod na ang katawan niya ngunit may isang bahagi ng isip niyang nananatiling gising, malamig, at hindi pa pwedeng humiga. Sa conference room. At pagkatapos nun, pauuwiin ninyo ang mga empleyado. Walang overnight hold para sa staff. Tumango ang pulis. Isa-isang gumalaw ang lahat. Ngunit bago tuluyang lumabas ng study, napatingin muli si Veronica sa desk ng ama niya. Sa ibabaw noon ay nakahandusay ang nabasag na frame ng lumang family photo. Yumuko siya, dinampot ang litrato, at saglit na pinagmasdan. Ang batang bersyon niya sa loob ng larawan ay nakangiting walang kamalay-malay, ang isang kamay ay hawak ang manggas ng ama niya na parabang iyon ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Dahan-dahan niyang ibinalik ang litrato sa mesa, ngunit hindi na niya inayos ang basag na salamin sa ibabaw. Hinayaan niya iyon, dahil may mga bagay na mas totoong tingnan kapag hindi na tinatakpan ang bitak. Dahil may mga bagay na mas totoong tingnan kapag hindi na tinatakpan ang bitak. Paglabas niya sa study,
Parang iba na ang temperatura ng buong palapag. Hindi naman talaga nagbago ang lamig ng aircon, ngunit may kakaibang ginaw na dumaikit sa balat ni Veronica. Iyong ginaw na hindi dulot ng hangin kundi ng kaalamang sa pagsikat ng araw ay wala ng paraan para ibalik sa dating ayos ang anumang nasira ngayong gabi. Sa conference room sa dulo ng koridor, mabilis na inayos ng ilang executive assistant ang mesa, tubig, voice recorder ng pulis, at mga legal pad. Ang mga galaw nila ay tahimik, mabilis, at maingat na parang kahit sila ay alam na ang anumang maling tingin o maling narinig ay pwedeng maging bahagi ng kwentong pag-uusapan ng lungsod sa loob ng maraming linggo. Habang papalapit si Veronica, sumalubong sa kanya si Marites na may hawak na 2 telepono at isang manipis na folder. "Ma'am," sabi nito, mababa ang boses, 3 board members po ang humihingi ng assurance na hindi sila madadamay sa disclosure. At si Attorney Velez nasa baba na raw, pero ayaw pasakayin ng security nang walang approval ninyo. Saglit na ipinikit ni Veronica ang mga mata. Hindi pa tapos ang personal na pagguho, pero dumadating na agad ang praktikal na gutom ng sistema. Ganoon naman lagi, kahit nagdurugo pa ang pamilya, may mga taong mauunang magtanong kung paano maaapektuhan ang stock, ang permits, ang exposure, ang sariling pangalan nila sa mga dokumento. Paakyatin si Velez, sabi niya. Pero hindi siya magdidikta. Witness lang siya sa turnover at sa preservation instructions. Tumango si Marites ngunit hindi agad umalis. May kung anong mabigat sa mukha nito. "Ma'am," dagdag niya, "mas maingat na ngayon, gusto ko lang pong malinaw. Kung tuloy-tuloy ito, may mga record sa admin wing na baka hanapin din. Hindi lahat nun alam ninyo." Napatingin si Veronica ng diretso rito. Ilang taon nang nasa tabi ng ama niya si Marites. Alam nito ang schedule, mga tawag, mga pribadong bisita, at marahil pati mga butas sa timeline na hindi napapansin ng iba. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Humigpit ang hawak ni Marites sa folder. May mga manual logbook po sa lumang records room. Hindi sila kasama sa digitized archive. Mga visitor entry, release instructions, at ilang reimbursement na personal ang classification. Hindi ko sinasabing lahat may problema. Pero kung may maglilinis, doon sila mauunang gagalaw. Tumigil siya, saka marahang tumingin sa direksyon ng conference room kung saan naroon na sina Arturo at ang pulis. "Ayoko nang maging kasangkapan sa pagtago." Hindi agad sumagot si Veronica. Sa isang normal na gabi, posibleng pagdudahan niya ang timing, ang motibo, ang biglang paglilinis ng konsensya. Pero wala nang normal sa gabing ito. At sa totoo lang, wala na rin siyang karapatang magkunwaring iisa lang ang mukha ng pagkakasangkot. May mga taong tahimik na sumunod sa loob ng maraming taon, oo. May mga taong nakinabang ng hindi nagtatanong, oo. Ngunit kung lahat ng lalapit ngayon ay ituturing niyang kalaban agad, hindi siya makakarating sa dulo ng sira. "Ay silang records room," sabi niya. "Kasama ka sa pagbubukas-bukas." At Marites naghintay ito. Kapag may itatago ka pa rin, doon ka talaga lulubog. Hindi nasaktan si Marites sa tono. Sa halip ay tumango lang ito, parang tanggap na matagal nang tapos ang yugto ng buhay na kaya pa niyang kontrolin ang tingin sa kanya ng mga De Los Reyes. Pagpasok ni Veronica sa conference room, nadatnan niya si Salvacion sa pinakadulong upuan, tuwid ang likod ngunit nakahubad na ang ilang tiklop ng pagiging sosyal na asawa. Tinanggal na nito ang isang hakaw at hawak-hawak lang sa palad, na para bang hindi na nito matiis ang bigat kahit ng maliliit na bagay. Sa kabilang dulo ay si Daniel, nakasandal sa pader, hindi nauupo, parang ayaw bigyan ng maling impresyon ng sino man na komportable siya sa loob ng gusaling ito. Si Gabriel ay nakaupo malapit sa bintana, 2 siko sa tuhod, magkadikit ang mga palad sa harap ng bibig. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya nagsasalita, ngunit mula sa malayo pa lang, kita na ang pagkagiba sa loob niyang palaging tinatabunan ng yabang at imported na relo. Si Arturo naman ay nasa gitna, kaharap ang pulis at si Attorney Velez na bagong dating, mukhang naiirita at alerto ng sabay, tulad ng mga abogadong sanay sa krisis pero hindi sanay na ang kliyente nila ang mismong hamubad ng maskara sa publiko. "Veronica," sabi ni Velez pagpasok niya, "bago tayo magpatuloy, kailangan kong malanawan kung sino ang nagbibigay ng corporate instruction." "Dahil technically ako," putol niya. "Operationally and pending emergency board action, ako." Sumingit si Arturo, "Hindi pa ako natatanggal." "Hindi pa," sagot niya.
Pero hindi na rin ikaw ang pinakikinggan ng sitwasyon. Hindi na niya sinadya ang talam sa huling salita. Lumabas lang. Umupo siya sa harap ng mesa at inayos sa tabi niya ang mga kinuhang folder. Nang sandaling iyon, naramdaman niyang may kakaibang kabigatan ang katawan niya, parang magkasabay ng nananakit ang sentido, likod, at panga dahil kanina pa niya pinipigilan ang maraming anyo ng panginginig. Ngunit gumagalaw pa rin siya. Kumakapit sa protokol, sa proseso, sa listahan, dahil iyon ang tanging paraan para hindi tuluyang mapunit ang isip. Magsisimula tayo sa formal na inventory turnover, sabi ng pulis. Isa-isa nilang nilista, nilagyan ng initial, at kinunan ng litrato ang mga dokumento. Sa bawat pagpirma ni Veronica, pakiramdam niya ay hindi lang papel ang nilalagyan niya ng marka kundi ang mismong pagkakakilanlang matagal niyang pinakinis. Nang matapos ang initial turnover, humarap ang pulis kay Arturo para sa unang pahayag. Mr. De Los Reyes, in light of the documents and recordings presented, may initial inquiry po kaugnay sa falsification, coercion, at possible concealment of asset interests. Nais niyo po bang magbigay ng pahayag ngayon? Yes, sabi ni Arturo, at sa isang iglap ay bumalik ang mapanganib niyang kalmado. Iyon ang kalmadong kinatatakutan ni Veronica dahil hindi ito bunga ng kawalan ng emosyon kundi ng desisyon na gagamitin niya ang anumang natitira para makabawi. Lahat ng property arrangements na ginawa ko ay ginawa para protektahan ang negosyo laban sa political predation at opportunistic claims. Kung may technical irregularities, hindi iyon krimen ng intensyon kundi bunga ng sistemang pinipilit naming galawan para mabuhay. Naramdaman ni Veronica ang panibagong pagbalik ng pait. Ganoon. Kahit ngayon, kahit may naiwang audio, sulat, trust, at hindi kinikilalang anak, kaya pa rin itong ipinta ang sarili bilang pragmatist sa magulong bansa. At pinakamasakit, alam niyang may mga taong maniniwala rito. Dahil sa Pilipinas, napakadaling patawarin ng mayaman kapag pinaniwala kanyang ganito talaga ang laro. At iyong affidavit ni Violeta Aguirre. Tanong ng pulis. Iyong trust para kay Daniel. Private arrangement, sagot ni Arturo. Hindi iyan ebidensya ng pandaraya. At iyong statements ninyo sa audio tungkol sa pagbili ng pirma at pagbura ng files. Saka lang nagkaroon ng manipis na pahinga si Arturo. Sandali lang. Ngunit kita iyon. Out of context. Sa dulo ng mesa, napatawa ng marahan si Daniel, ngunit walang saya. Ang konteksto mo talaga, sabi niya, lagi mong ginagamit na panakip sa baho. Tahimik, mariing sabi ni Velez. Huwag tayong magsisigawan dito. Hindi ako ang nagsisinungaling sa anyong legal, balik ni Daniel. Tumayo si Salvacion, at sa simpleng pagtayo niya ay muling tumahimik ang lahat. Hindi ako abogado, sabi niya. Hindi rin ako eksperto sa corporate documents. Pero testigo ako sa takot na ipinakalat ng lalaking yan sa loob ng bahay naming 29 na taon. Alam ko ang tunog ng boses niya kapag may binabaluktot siyang katotohanan at tinatawag itong protection. Alam ko ang mukha niya kapag may taong pinatatahimik niya gamit ang pera at utang na loob. At ngayong gabi, ayoko nang marinig pang may nagtatanggol sa kanya gamit ang salitang context na parang hindi totoong buhay ng ibang tao ang naduraj. Nilinggan siya ni Velez, marahil nagtitimpi kung sasawayin o palalampasin. Hindi na niya sinaway, maging ang pulis ay huminto ng bahagya sa pagsusulat. May mga pahayag na kahit walang legal precision ay biglang nagiging sentro ng silid dahil iyon ang unang pagkakataong may nagsabi ng payak ngunit buo. Umupo muli si Salvacion, ngunit ngayon ay parang may nabawas sa bigat ng balikat niya. Hindi ganon. Nabawas lang ng kaunti. Sa ilang minutong sumunod, kinuha rin ang pahayag ni na Daniel, Liana, Emil, at Eileen. Habang nagsasalita si Emil tungkol sa kahon sa basement at sa anonymous message, napansin ni Veronica kung paanong paulit-ulit nitong pinupunasan ang palad sa pantalon. Ang boses nito ay maingat, parang takot na may masabi siyang mali at siya ang mapagbalingan. Sa loob-loob ni Veronica, may humahapding hiya. Ilang empleyado na kaya ang natuto sa kumpanyang ito na ang pinakamatalinong paraan para mabuhay ay huwag masyadong makaalam. Ilang ordinaryong tao ang tahimik lang nagdala ng mga tagubilin, folder, reimbursement, at biyahe dahil iyon ang trabaho, hanggang isang araw, nagigising na lang silang nasa gitna ng iskandalong hindi naman nila pinili. Nang magsalita si Liana, hindi na siya dramatiko. Tuyo na ang boses, halos propesyonal ang bagsak,
na para bang iyon na lamang ang paraan para hindi siya mabasag sa harap ng mga taong bahagya palang tumanggap sa presensya niya. Isinalaysay niya kung paano niya nakita ang side documents noon sa law office, paano siya dahan-daang nilapitan ni Arturo, paano niya inakalang kaya niyang gamitin ang access na ibinigay sa kanya para makalap ang totoo, at paano niya namalayang siya na mismo ang iniikutan ng takot. Hindi ako santo, sabi niya, hawak ang baso ng tubig ngunit hindi iniinom. At hindi ko ipagkakaila na may mga desisyon akong ginawa dahil akala ko makikinabang din ako o makakabawi ako sa sarili kong paraan. Pero noong una kong makausap ang nanay ni Daniel bago siya namatay, doon ko naintindihan na hindi na ito simpleng relasyon o simpleng settlement. May mahabang kasaysayan ng pagtatago. At kapag ipinagpatuloy ko ang katahimikan, kasali na ako sa pagkakait ng buhay ng ibang tao. Pinagmasdan siya ni Veronica habang nagsasalita. Nandoon pa rin ang sakit ng pagkadikit ng pangalang ito sa ama niya. Nandoon pa rin ang personal na sukang hindi mawawala agad. Ngunit sa bandang ito ng gabi, hindi na siya naghahanap ng madaling kontrabida. Pagod na siyang maghanap ng iisang mukha na pwedeng sisihin para gamaan ang lahat. Dahil ang totoo, mas malawak ang pagkabulok kaysa sa isang affair. Pagdating kay Daniel, mas maikli ang pahayag niya. Halos wala ng dekorasyon. Ibinigay niya ang mga petsa, ang mga pangalan, ang pagdalaw nila ng nanay niya sa subdivision, ang mga remittance na huminto, ang pagkamatay ni Violeta at ang pagkakita niya sa mga papel sa bowl nito. Ngunit nang banggitin niya ang huling araw ng ina niya, bahagyang nagbago ang tono. Hindi siya humingi sa akin ng paghihiganti, sabi niya, nakatingin sa mesa at hindi sa mga De Los Reyes. Ang sabi lang niya, anak, huwag mong hayaang isipin nilang walang nagmahal sa atin para maging madali tayong burahin. Huminto siya. Ang katahimikan pagkatapos noon ay dumapo sa silid ng mabigat. Hindi sentimental ang paraan ng pagkakasabi niya, ngunit marahil dahil doon mas tumama. Naramdaman ni Veronica na may kung anong kumirot sa ilalim ng galit niya. Hindi awa, hindi pa rin. Ngunit isang pagkilala na ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa kanya at sa pagguho ng posisyon niya sa pamilya. May isa pang buhay, isa pang bahay, isa pang inang namatay na may takot at pagtatago sa dibdib habang sila, sa malaking mansiyon, ay patuloy na nagdi-dinner sa tamang kubyertos. Bandang 3:00 ng madaling araw nang matapos ang initial statements. Sa labas ng conference room, halos wala ng tao sa executive floor maliban sa ilang security at 2 assistant na nangingitim na ang ilalim ng mata sa puyat. Sa ibaba raw, sabi ng isang staff, ay nandoon pa rin ang media vans. Hindi na iyon nakagulat, ang ganitong kwento ay hindi agad namamatay. Lumalakas pa habang pinapakain ng hula, lick clip, at pahayag ng mga malalapit sa pamilya. Tinawag ni Veronica sina Eileen at ang interim treasury head para sa isang hiwalay na pag-uusap sa pantry. Doon, sa ilalim ng fluorescent light at sa tabi ng coffee machine na amoy sunog na beans at gatas na pulbos, biglang naging mas ordinaryo ang banggaan ng krisis. By 6 AM, sabi niya, ihanda ang payroll assurance memo. Hindi ko hahayaang unang tamaan ang rank and file sa panic. Kung kailangan, I-freeze ang executive discretionary accounts. Cancel all non-essential disbursements. At i-contact ang lead bank bago sila magising sa media. Tumingin sa kanya ang treasury head na Simon Alvarado, matagal nang tahimik ngunit mahusay sa numero. Ma'am, kapag ginawa natin yan, makikita agad ng senior circle na seryoso ang containment. Magpapanik ang iba. Mas gusto ko nang magpanik ang mayayamang may buffer kaysa ang empleyadong may bayarin sa eskwela, sagot niya. Saglit siyang napahawak sa gilid ng countertop dahil biglang may kirot na dumaan sa sentido niya. Napansin niyon ni Eileen. Ma'am, kailangan niyo pong umupo kahit 5 minuto. Muntik na siyang matawa. 5 minuto. Parang may 5 minutong pwedeng mag-ayos sa gabing ito. Ngunit umupo rin siya sa maliit na silya sa pantry. Sa unang pagkakataon mula nang tumigil ang tugtog sa ballroom, wala siyang hawak na dokumento. Wala siyang kausap na pulis o abogado. Wala ring ama, kapatid, o ina sa mismong harap niya. At sa kawalan na iyon, dumating ang pagod ng buo. Pumikit siya at ang unang sumulpot ay hindi ang audio, hindi ang trust papers, hindi ang mukha ni Daniel. Ang sumulpot ay ang simpleng alaala ng sarili niyang 10 taong gulang, nakaupo sa study ng ama niya, pinapanood itong pumirma ng kung ano-anong papeles habang sinasabihan siya, kapag gusto mong maging ligtas, anak, huwag kang mahina.
Noong bata siya, akala niya ang ibig sabihin ng hindi pagiging mahina ay huwag umiyak, huwag magpatalo, huwag magkamali sa recitation, huwag matalo sa negotiation. Ngayon niya lang naisip na baka buong buhay, iba ang itinuturo sa kanya. Hindi huwag kang mahina, kundi huwag kang maging sagabal sa kung anong gusto kong panatilihin. Bumukas ang pinto ng pantry at pumasok si Salvacion. Tahimik na umupo ito sa tapat niya. Walang kasamang alalay, walang handbag, wala nang aura ng host ng gala. Ina lang, o baka babae lang. Kumain ka ba? Tanong nito. Sa ibang gabi, iira pa ni Veronica ang tanong na iyon. Ngayon, halos masaktan siya rito. Ganoon pa rin ba ang mga ina, kahit gumuho na ang buong mundo? Magtatanong pa rin kung kumain ka. Hindi, maikli niyang sagot. Tumango si Salvacion at inabot ang maliit na pack ng biskwit na marahil ay kinuha sa pantry basket. Subukan mo. Tinitigan lang iyon ni Veronica sandali bago tumawa ng marahan, hindi sa tuwa kundi sa absurdidad ng lahat. Ito na ba tayo ngayon? Nasa pantry ng sarili nating gusali habang nasa ibaba ang media at may pulis sa conference room. Oo, sagot ni Salvacion, at sa unang pagkakataon ay may bahagyang ngiti na hindi peke ngunit pagod na pagod. Ito tayo. Kinuha ni Veronica ang biskwit. Hindi siya gutom, pero kinagat niya pa rin. Matigas. Medyo mapatla ang lasa. Totoo. Habang ngumunguya, napatingin siya sa ina. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Hindi siya sumigaw. Mas mahirap nga yata ang tanong kapag hindi sinisigawan. Huminga si Salvacion ng malalim. Dahil duwag ako sa ilang bagay, diretso nitong sabi. At dahil naniwala akong kung may iwas ko sa inyo ang pinakapangit na parte ng ama ninyo, may kabutihang may dudulot ang pananahimik. Mali ako. Pero noong panahong iyon, akala ko pag binuksan ko ang lahat, lulubog kayong lahat. At ngayon lumulubog pa rin tayo. Saglit itong tumingin sa sariling mga kamay. Ang kaibahan, hindi na ako nagpapanggap na hindi ko nakita ang tubig. Hindi na nagsalita si Veronica agad. Sa payak na pag-amin ng ina niya, may kapaitan pa rin, ngunit may ginhawang maliit at mabigatang ginhawang dulot ng unang beses na may taong hindi nagpalusot. Pumasok sa pantry si Daniel bago pa man siya makahanap ng sasabihin. Tumigil ito sa pinto nang makita silang dalawa, na para bang pinag-iisipan kung babalik na lang ba ito at hahanap ng ibang lugar. May kailangan ka? Tanong ni Veronica. Aalis na ako pagkabigay ko ng contact details sa pulis, sagot niya. Ayoko nang abutan ng liwanag dito. Tumango siya. Naiintindihan niya iyon. May mga gusaling kahit maganda, nagkakaroon ng sariling amoy kapag nalamang puno ng lihim. Daniel, tawag ni Salvacion. Huminto ito. Hindi lumapit, pero hindi rin umalis. Wala akong hihinging kapatawaran mula sa iyo ngayong gabi, sabi niya. Hindi ko karapatan. Pero gusto kong sabihin na noong lumapit sa akin ang nanay mo noon, hindi ko siya kinasuklaman. Kinasuklaman ko ang sarili ko dahil wala akong lakas na gawin ang dapat. Huli na ang lahat para gawing tama ang panahong iyon. Pero hindi na ako haarang sa anumang kailangan mong gawin. Matagal bago sumagot si Daniel. Nang sa wakas ay nagsalita siya, mababa ang boses niya, walang lamang ngunit wala na ring dating matalim na puot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa sinabi niyo. Baka wala muna. Pero mas mabuti na rin yung wala na kayong itinatago. Tumingin siya kay Veronica. Magkikita tayo sa korte o sa board hearing o kung saan man ito dalhin. Huwag mo na lang akong lapitan bilang dugo. Hindi ko pa kayang pakinggan yun. Hindi ko pipilitin, sagot niya. Tumango siya. Saka siya umalis. Pinanood lang ni Veronica ang likod niya hanggang tuluyang mawala sa koridor. Walang dramatic na musika, walang biglang yakap, walang milagro ng paghilom. Sa totoo lang, mas iyon ang nakapagpabigat sa sandali. Dahil doon niya ganap na naunawaan na may mga taong hindi na maaabot ng simpleng pag-amin. May mga taon na hindi na mababayaran ng anumang settlement o salita. Pagsapit ng 4:30, sinabihan ng pulis si Arturo na kailangan na siyang sumama para sa formal processing at para maiwasan ang mas malaking eksena kapag nagliwanag na. Hindi siya inaresto sa paraang may posas at sigawan. Ngunit ang katahimikang bumalat sa koridor habang naglalakad siya, may kasamang pulis sa magkabilang tabi, ay mas nakakabigla kaysa anumang palabas. Sa dulo ng pasilyo, saglit siyang huminto at lumingon. Hindi kay Gabriel, hindi kay Salvacion, kay Veronica. Kahit matapos mo ito, sabi niya,
Ang mga taong papalakpak sa'yo bukas ay sila ring tatalikod sa'yo sa unang kahinaan mo. Nakatayo lang si Veronica, tuwid ang likod kahit nangangalay na ang katawan. Mas mabuti na yun, sagot niya, kaysa buong buhay kong mabuhay sa palakpak na binili mo. Nagtagal ang tingin nito sa kanya, parang may huling pagtatasa pa rin, huling pagnanais na may matagpo ang katulad niya sa anak. Pagkatapos ay tumalikod na ito at sumama sa pulis. Sa tunog ng papalayong yapak ng ama niya sa carpeted hallway, may kung anong lumubog sa dibdib ni Veronica. Hindi ginhawa, hindi saya, wala ring ganap na tagumpay. Isa lamang itong tahimik at malamig na pagkaunawa na tapos na ang isang bersyon ng buhay niya, at ang papalit ay hindi rin mabait. Pagsilip ng unang maputlang liwanag sa salamin ng gusali, sinimulan ni Eileen ang pagprint ng draft disclosure. Simon ay nasa tawag na sa bangko, si Salvacion ay nagpapaschedule na ng sariling abogado, at si Gabriel ay tahimik na umalis ng walang paalam matapos makatanggap ng tawag na malamang ay mula sa sarili niyang counsel. Naiwan si Veronica sa executive floor, nakatayo sa harap ng bintana kung saan tanaw ang lungsod na muling nagigising. May mga bus na, may maagang traffic, may kalanggitang hindi pa buo ang kulay. Sa refleksyon ng salamin, nakita niya ang sarili pagod, gusot na ang buhok sa isang bahagi, bahagyang kumupas ang lipstick, at may mga matang mas matanda kaysa noong nagsimula ang gabi. Lumapit si Emil, maingat ang hakbang, hawak ang kopya ng turnover receipt. Ma'am, pipirmahan niyo po ito. Kinuha niya ang papel at pinirmahan. Bago ito umalis, napahinto siya. Emil, lumingon ito, halatang hindi sanay tawagin sa ganitong tono. Salamat sa hindi pagtalikod. Nagulat ito. Hindi ko po alam kung tama ang ginawa ko, ma'am. Ako rin, sagot niya. Pero may mga gabing hindi mo malalaman kung tama hanggang tanghali na. Napangiti si Emil ng pagod at umalis. Nang tuluyan na siyang maiwang mag-isa, huminga ng malalim si Veronica at pinaikit ang mga mata. Sa ilang segundo, pinayagan niya ang sarili na maramdaman ang buong bigatang pagkawala ng ama bilang sandalan, ang pagkasira ng kapatid na hindi na niya mababalik sa pagiging simple lang, ang bagong katotohanang may kapatid siyang hindi kapatid sa paraang alam niya, ang ina niya ngayon palang marahil magsisimulang matutong mabuhay ng hindi tahimik. Sa ilalim ng lahat noon, may isa ring mas simpleng pangamba, na sa pagsalba niya sa kahit isang bahagi ng totoo, may mga bagay din siyang pinatay sa loob ng sarili. Ngunit iyon marahil ang tunay na kapalit. Hindi ka lumalabas sa ganitong uri ng apoy na buo at malinis. May maiiwang amoy usok sa balat. May maiiwang abo sa dila, at may mga umagang tulad nito na tahimik ang gusali ngunit hindi pa rin mapayapa. Binuksan niya ang mga mata, tiningnan ang liwanag na unti-unting pumapasok sa lungsod, at alam niyang wala nang pauwi sa dati, ngunit may mapait at matatag na bagay na nabuo sa kanya sa gabing iyon, hindi man siya sigurado kung ano ang maiiwan kapag natapos ang lahat, sa unang pagkakataon hindi na siya nakatayo sa mundong inihanda ng ama niya. Nakatayo siya sa wasak nitong gilid, hawak ang sariling pasya, at iyon lang muna ang tanging anyo ng katotohanang kaya niyang akuin.